Katulong ka lang, Lira. Wala kang karapatan na makialam sa pagpapalaki ko sa anak ng fiancé ko. Sigaw ng malditang si Vanessa habang pilit inihiwalay si Sophie mula sa bisig ng kanyang yaya. Nanginginig si Lira sa galit. Niyakap niya ang batang umiiyak. Kung tunay kang maging ina, hindi mo siya sasaktan. Bulyaw niya. Mariing tinitigan ng babaeng nakataas ang kilay. Napatigil ang lahat nang biglang bumukas ang pinto at tumambad ang bilyonaryo. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinapanood ang eksena. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ng lahat. Sa kisame, may pulang ilaw ng CCTV na kumikislap. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa loob ng malawak na mansyon ng mga De Leon, tahimik ang umagang iyon. Ang mga kortina ay nakabukas. Pinapasok ang sinag ng araw na dahan-dahang bumabalot sa marmol na sahig. Sa isang sulok ng sala nakaupo si Sophie, ang 6 na taong gulang na anak ni Damian. Nakasuot siya ng simpleng kulay rosas na bestida. Nakalugay ang buhok at hawak-hawak ang paborito niyang manika. Mommy? Bulong ng bata habang nakatingin sa laruan. Hindi niya namalayang may paparating na mga yabag sa hagdan. Malalakas at matutunog na tila ba sadyang pinaparinig sa buong bahay ang dating ng hakbang. Lumabas mula roon si Vanessa, ang fiancé ng kanyang ama. Naka-high heels, suot ang mamahaling silk robe, nakataas ang kilay habang tinititigan ang bata. Sophie, malamig ang sabit. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong ikalat ang mga laruan mo dito sa sala? Para kang walang pinag-aralan. Napayuko ang bata. Mabilis sa tinipon ng mga laruan. Ngunit kahit anong pilit niyang maging mabilis, may narinig siyang malakas sa tunog. Isang manika ang nalaglag at lumulong sa paanan ni Vanessa. Diyos ko, pati ba naman to? Nakakainis! Sigaw ng babae. Sabay tadyak sa manika hanggang sa lumapad ito palayo. Wala ka talagang pakinabang. Anak ka nga ni Damian, pero mukhang wala ka namang angking ganda o talino. Kawawa naman ang tatay mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sophie. Naninikip ang dibdib niya at gusto na lang umiyak. Pero pinigilan niya. Alam niyang hindi gusto ni Vanessa na makita siyang mahina. Ngunit sa gilid ng sala, may isang pares ng mata ang nakamasid. Si Lira, ang kanilang katulong. Nakahawak si Lira sa tray na may dalang juice para kay Sophie. Ngunit nang makita ang pangyayari, mabilis siyang inilapag ang tray sa mesa. Ma'am Vanessa, mahinahon pero matatag niyang sabi. Bata lang po si Sophie. Huwag naman po sana ninyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi niya naman ho sinasadya. Agad na nag-angat ng tingin si Vanessa at ang malamig niyang ngiti ay napalitan ng iritasyon. Lira, napakapakialamera mo talaga, no? Katulong ka lang. Huwag kang makikisawsaw sa pagpapalaki ko sa anak ng fiancé ko. Ikaw ang naging dahilan kung bakit lumalaban tong bata sa akin eh. Mabilis na lumapit si Vanessa kay Sophie at hinila ang braso ng bata. Tumayo ka riyan. Hindi ka dapat kumakampi sa mga taong wala sa lugar, tulad ng yaya mong yan. Napahikbi si Sophie. Hawak ang braso niyang medyo namula dahil sa higpit ng kapit. Hindi naman nakatiis si Lira. Lumapit siya at maingat na hinawakan ng bata. Inilayo kay Vanessa. Ma'am, pakiusap. Huwag niyo naman siyang hawakan ng ganyan, bata pa po siya. Kung may pagkukulang man, ako na lang ho sisihin ninyo. Tumaas lalo ang kilay ni Vanessa. Ikaw? Inaako mo talaga na ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban sa akin ang batang ito? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng trabaho? Ngumiti si Lira, ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyayakap si Sophie.
Hindi ko kayang panoorin na ginaganyan niyo siya. Hindi trabaho ang iniisip ko ngayon kundi kapakanan ng bata. Kapakanan? Mapait na tawa ni Vanessa. Wala kang alam sa buhay ko, Lyra. Wala kang karapatang turuan ako kung paanong maging ina. Tandaan mo, ako ang magiging asawa ni Damian. Kaya ako lang ang dapat na masunod dito. Sa isang iglap tumahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang hikbi ni Sophie na nakadikit sa dibdib ni Lyra. Ang mga kasambahay sa likod ay nagkakatinginan, nangingimi, pero walang nagsasalita. Alam na lang delikado ang sumalungat kay Vanessa. Ngunit, iba si Lyra. Kahit na nanginginig ang kanyang boses, nagsalita siyang muli. Kung tunay kayong magiging ina, Ma Vanessa, hindi niyo sasaktan ng batang to. Hindi niyo siya lalaitin, sa halip ay mamahalin. Ang isang bata, lumalaking ayon sa kung anong nakikita at naririnig. Kung puro pangungot siya, paano siya magiging masaya? Sandaling natigilan si Vanessa, tila na-offend sa diretsahang mga salita ng katulong. Pero agad ding bumalik ang pangiinsulto sa kanyang muka. Ang kapal naman ng mukha mo, Lyra. Sa tingin mo, may puwang ka para pangaralan ako? Katulong ka lang. Huwag mong kalimutan kung saan ka nakatayo. Bago pa man makasagot si Lyra, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Vanessa, Lyra, anong ingay ito? Malalim at malamig ang boses na pumuno sa buong sala. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa bungad si Damian. Suot ang kanyang dark suit, hawak ang cellphone sa isang kamay. Kita sa kanyang mga mata ang gulat at pagtatanong habang nakatitig sa eksenang bumungad sa kanya. Si Sophie. Umiiyak na nakayakap sa yaya niyang parang takot na takot. Si Vanessa. Nakataas ang kamay na tila handang manakit muli. At si Lyra, matatag na nakaharang sa pagitan nila. Daddy? Umiiyak na tawag ni Sophie, sabay takbo sa ama. Agad siyang binuhat ni Damian at lalong lumalim ang kanyang paghinga nang makita ang pamumula sa braso ng anak. Nagkatinginan sina Vanessa at Lyra. Si Vanessa mabilis na ngumiti, tila nagsusuot ng maskara. Honey, hindi mo naiintindihan. Nagwawala lang ang bata. Sinusubukan ko lang siyang disiplinahin. Pero bago pa siya makapagsalita pa, nakatingin si Damian sa kisame. Tahimik siya, ngunit halatang kumukulo ang damdamin. At sa sandaling iyon, walang nakakaalam kung sino ang unang babagsak. Ang malupit na fiancé o ang katotohanang matagal nang tinatago. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng mundik madatna ni Damian. Akala ni Lyra ay matatauhan si Vanessa. Ngunit lalo lamang lumalala ang trato nito kay Sophie. Kapag wala ng bilyonaryo sa mansyon, bumabalik ang tunay na anyo ng fiancé. Mapanlait, mapanakit, at walang habag sa bata. Isang hapon, tahimik na naglalaro si Sophie sa kanyang kwarto. May hawak siyang krayola at notebook kung saan ginuguhit niya ang isang pamilya. Siya, ang kanyang ama, at isang babae na hawak ang kanyang kamay. Walang mukha ang ginuhit niya para sa ina. Tila ba hindi niya alam kung sino ang dapat na ilagay. Pumasok si Vanessa na hindi man lang kumakatok. Ano yan? Malamig ang tono. Lumapit siya at kinuha ang notebook. Nang makita ang guhit, hindi mo ba alam na nakakahiya yan? Ang pangit ng drawing mo. Wala kang talento, Sophie. Natigilan ng bata. Napayuko siya. Pilit pinipigilang umiyak. Ngunit naroon si Lyra. Tahimik na nakatayo sa gilid. Abala sana sa pag-aayos sa mga damit. Ma'am Vanessa? Magalang ngunit mariing wika ni Lyra. Ginuguhit lang po niya ang gusto niyang pamilya. Wala naman na yatang masama doon. Agad siyang nilingon ng fiancé. Ikaw na naman? Hindi ba't sinabi ko na, huwag kang makikialam sa pagpapalaki ko sa batang ito. Baka nakakalimutan mong wala kang karapatan para magturo. Ngumisi siya at binalik ang notebook kay Sophie. Ngunit hindi na ito maayos. Pinunit niya ang kalahating pahina bago ibinagsak sa sahig. Maglinis ka ng kalat mo.
Hindi ko kailangang makita ang mga walang kwentang guhit na yan. Hindi na nakapagtimpi si Sophie. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Mabilis na nalapitan siya ni Lira. Marahang pinahid ang luha at mahigpit na niyakap ang bata. Shhh! Tahan na, iha. Magaling ka. Maganda ang drawing mo. Bulong niya habang pinapakalma ang bata. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang galit. Paulit-ulit na ba talagang ganito ang mangyayari? Kinabukasan, mas matindi ang pangyayari. Habang naglalaro si Sophie sa maliit na mesa, aksidenteng natapon nito ang basong may gatas. Kumalat ang puting likido sa marmol na sahig. Mabilis siyang tumayo. Halatang kabado. Sorry po. Narinig iyon ng fiancé na noon ay pababa ng hagdan. Ano na naman to? Mabilis siyang lumapit. Kita ang apoy sa mga mata. Hinila niya ang bata sa braso at tinaasan ng kamay. Tila ba handang sampalin. Sophie, lagi ka na lang palpak. Wala ka mararating kung puro kagaguhan ang ginagawa. Pero bago pa dumampi ang kamay niya, mabilis na sumingit si Lira. Nahawakan niya ang braso ni Vanessa. Pinigilan ng paglapag ng sampal. Ang lakas ng pagkakakabig kaya napaatras si Vanessa. Napatingin sa kanya na puno ng galit. Anong ginagawa mo? Singhal ng fiancé. Ma'am, tama na po. Nanginginig ang boses ni Lira pero hindi siya umurong. Hindi po kasalanan ni Sophie na matapon ng gatas. Hindi niya naman po sinasadya yun. Bata lang po siya. Huwag niyo naman siyang saktan. Napakagatlabi si Vanessa. Halos hindi siya makapaniwala na hinaharang siya ng isang katulong. Ikaw, nakakalimot ka na yata kung sino ka. Ako, ang magiging asawa ng amo mo. At isa ka lang tauhan dito. Ngunit sa halip na umatras, tumingin si Lira ng derecho sa kanyang mga mata. Kung totoo kayo magiging ina, hindi niyo kailanman itataas ang kamay niyo sa isang bata. Kahit ano pa pong posisyon ko rito, hindi ko hahayaang may masaktan na inosente. Natigilan si Vanessa. Saglit na natahimik ang paligid. Tanging mga hikbi ni Sophie ang maririnig. Nakaamba pa rin ang kanyang kamay. Ngunit dahan-dahan niya itong ibinaba, sabay talikod. Bahala ka, malamig niyang sambit. Pero tandaan mo, Lira, isang tawag lang kay Damian at pwede kang mawala sa mansyon na ito. Mabilis siyang umalis. Iniwan ang tensyon sa silid. Agad na yumakap si Sophie kay Lira. Humahagulgol. Yaya, natatakot ako kay Tita Vanessa. Ayoko na po. Mahigpit na niyakap siya ni Lira. Pinapahid ang mga luha ng bata. Huwag kang matakot, Sophie. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Umupo sila sa gilid ng kama. At buong gabi, hindi bumitaw si Lira sa yakap. Sa bawat tikbi ng bata, mas lalo siyang nagtatag ng panata sa kanyang sarili. Na anumang mangyari, hindi niya hahayaang masaktan si Sophie. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, mas malinaw sa kanya na hindi na ordinaryong sitwasyon ang kinakaharap nila. Ang mga masasakit na salita ni Vanessa ay nagiging tila mga sugat sa puso ng bata. At ang takot na baka balang araw ay hindi na siya umabot para pigilan ang kamay ng fiancé. Iyon ang lalong nagpapabigat sa dibdib ni Lira. Sa dilim ng gabi habang natutulog si Sophie, nakaupo si Lira sa tabi ng kama. Nakatingin sa maliit na mukha ng bata. Tahimik siyang nagdasal. Diyos ko, bigyan ninyo ako ng lakas. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero hindi ko kayang makita siyang laging umiiyak. Kailangan kong protektahan si Sophie. Kahit kapalit ay ang sarili kong kapalaran. Abala si Damian sa opisina ng mga sumunod na araw. Sa bawat umaga, maaga siyang umaalis. At madalas ay gabi na siya kung umuwi. Ang mga tawag mula sa board, meeting sa investors, at pag-aasikaso sa bagong proyekto ang kumakain ng halos lahat ng kanyang oras. Para bang wala na siyang oras na huminga, lalo pa para mapansin ang mga nangyayari sa loob ng sariling bahay.
Sa tuwing uuwi siya, nakikita niya si Vanessa na tila perpektong asawa at ina. Nakangiti, maayos ang bihis at parating may maamong kilos. Honey, pagod ka na siguro. May hinanda akong hapunan para sa'yo. Malambing na sabit nito habang inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Si Sophie, kadalasan ay tahimik na nakaupo sa gilid ng mesa. Nakatungo, naglalaro sa pagkain, at bihirang magsalita. Kapag titingnan siya ng ama, agad itong ngingiti ng pilit. Parang ayaw ipakitang may mali. Ngunit ang mga mata ng bata namumugto, tila may mga luhang pinipigilang bumagsak. Daddy, kumain ka na po. Mahinang wika ni Sophie minsan. Ngumiti si Damian at hinaplos ang ulo ng anak. Salamat anak. Hindi niya napansin ang pagkagatlabi ni Lira na nakatayo sa di kalayuan. Hawak ang pitsyel ng tubig. Sa likod ng bawat masayang eksena, alam ni Lira ang totoo. Kanina lamang, bago dumating si Damian, muntik nang mapaluhod si Sophie sa sahig dahil pinilit ni Vanessa na tapusin agad ang pagkain. Nang makita niyang nahirapang lumunok ang bata, napilitang pakialaman ni Lira kaya't pinagbuntonan siya ng sisi. Kung hindi mo siya laging kinakampihan, marunong na sana siyang sumunod. Sigaw ni Vanessa kanina. Ngunit pagdating ng bilyonaryo, parang nawala lahat ng galit. Ang malupit na fiancé ay naging maamo, malambing at halos kumikilos na parang ina. Minsan habang nagkakape si Damian sa veranda, lumapit si Vanessa. Dala ang tray ng prutas. Damian, ang sipag ng anak mo kanina. Pinag-aralan niya ang alphabet at kahit nahirapan siya, tinulungan ko siya. Napaka-sweet talaga ng batang yon. Sabay lingon kay Sophie na nakaupo malapit kay Lira. Nagpakawala ng pilit ng ngiti ang bata. Tumango naman si Damian. Halatang natutuwa. Talaga? Napakagaling mo anak. Proud ako sa'yo. Salamat po, Daddy. Sagot ni Sophie, pero nananatiling nakadikit kay Lira. Mahigpit ang kapit sa kamay ng yaya. Napansin naman iyon ni Damian, ngunit hindi niya na pinansin. Sa isip niya, baka talagang malapit lang ang bata sa nag-aalaga. Ang hindi niya alam, ang pagkakapit na iyon ay tanda ng takot na baka iwan siyang mag-isa sa piling ng fiancé. Si Lira naman sa bawat eksena ay tila binabalutan ng puot na hindi niya maibulalas. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Vanessa. Ang bawat pagkakataong muntik nang masaktan ng bata. Ang mga gabing iyak ng iyak si Sophie sa takot. Pero pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag nagsalita siya ng walang patunay, baka siya pa ang mapalayas. Sa hapag, isang gabi habang kumakain ng pamilya, biglang nagsalita si Vanessa. Honey, napansin mo ba? Si Sophie sobrang tahimik kapag andito ka. Pero kapag ako lang kasama, napakakulit. Pero syempre iniintindi ko siya, bata pa eh. Umiling naman si Damian. Tila hindi alam ang isasagot. Tumingin siya sa anak na walang imik. Tahimik lang siguro talaga siya. Ngumisi naman si Vanessa. Sabay lagay ng isang peraso ng karne sa plato ng bilyonaryo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Kapag tayo nagpakasal, ako nang tutulong magpalaki kay Sophie. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo, Damian? Ang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Tumango si Damian, bahagyang napangiti. Oo, yun ang gusto ko. Sa gilid napapikit si Lira. Pinipigilan ng sarili na hindi mapaiyak. Kung alam lang ng amo niya ang tunay na nangyayari kapag wala siya. Isang gabi nagising si Lira sa mahina at sunod-sunod na iyak. Tumayo siya mula sa kanyang maliit na silid at agad na nagtungo sa kwarto ni Sophie. Nakita niya nakaupo ang bata sa kama. Hawak-hawak ang unan at nanginginig. Yaya, nanaginip ako. Galit si Tita Vanessa. Sinisigawan niya ako. Hikbi ng bata. Mabilis siyang nilapitan ni Lira at niyakap. Huwag kang matakot, Sophie. Panaginip lang yon. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Ngunit sa loob-loob niya, hindi iyon panaginip.
Isa iyong refleksyon ng araw-araw na takot na nararanasan ng bata sa kamay ng babaeng nagkukunwaring ina. Kinabukasan, habang papalabas si Damian para sa isang meeting, niyakap siya ni Sophie ng mahigpit. "Daddy, huwag kang aalis," bulong ng bata. Nagtaka ang lalaki. Hinaplos ang pisngi ng anak. "Babalik agad ako, anak. May trabaho lang si Daddy." Nagtagpo ang tingin ni Damian at ni Lyra. Sandaling parang may gustong sabihin ng yaya. Ngunit agad din niya itong binawi. Yumuko na lamang. Napabuntong hininga siya. Hindi pa ito ang tamang oras. At habang papalayo ang kotse ng bilyonaryo, naiwan sa mansyon ng isang katotohanang pilit na tinatago. Ang bata ay umiiyak sa tuwing siya'y wala. At ang fiancé ay patuloy na nagpapanggap na mabuti. Sa isang sulok, habang pinagmamasa ng pagyakap ni Sophie sa kanyang bewang, mahigpit na pinangako ni Lyra sa sarili. "Kung patuloy na bulag si Damian, ako ang magiging mata ng batang ito. Ako ang magiging pader laban sa babaeng yon." Mainit ang sikat ng araw na iyon. Pero sa loob ng mansyon, malamig ang simoy ng tensyon. Kakaalis pa lamang ni Damian at muling lumabas ang tunay na ugali ni Vanessa. Hawak ni Sophie ang maliit na libro ng mga kwento. Nakaupo sa sofa habang binabasa ng mahina ang mga letra. Si Pinocchio. Pautal-utal niyang bigkas. Ngunit sa halip na matuwa, lumapit si Vanessa na nakataas ang kilay. "Ang bagal mo. Kahit simpleng salita, hindi mo mabasa ng tama. Nakakahiya ka, Sophie." Napayuko ang bata, halatang pinigil ang luha. Sa gilid, si Lyra na noon ay naglilinis ng mesa, hindi na nakatiis. Lumapit siya at maingat na tinapik ang balikat ni Sophie. "Ayos lang, Iha. Matututo ka rin. Bawat isa sa atin may sariling bilis sa pag-aaral." Mabilis na nag-ikot ang mata ni Vanessa. "Hindi ba't sinabi ko na? Huwag kang sumabat-sabat kapag tinuturuan ko ang bata." Hindi na nagpakumbaba si Lyra. Diretso niyang tinignan si Vanessa. "Ma'am, pakiusap. Huwag na po ninyong idamay si Sophie sa galit ninyo. Bata lang siya at natututo pa." Parang napaso naman si Vanessa sa sinabi. "Ano?" Halos pasigaw niyang sagot. "Ikaw, isang katulong. Naglalakas loob ka talagang sabihan ako kung paano kausapin ang bata?" Hinila niya si Sophie mula sa sofa. Ngunit mahigpit na kumapit ang bata kay Lyra. "Ayoko po. Huwag niyo akong iwan, yaya." Humahagulgol na wika ni Sophie habang nakapulupot sa bewang ni Lyra. Mariing tumingin si Lyra kay Vanessa. "Hindi na po ito tama. Kung may problema kayo, ako na lang ang harapin ninyo. Huwag niyang saktan si Sophie. Hindi niya kasalanan kung hindi siya perpekto." Nanginginig ang baba ni Sophie, pero mahigpit pa rin ang kapit niya sa kanyang yaya. Parang natatakot na agawin siya anumang oras. Humakbang si Vanessa palapit. Nanlilisik ang mga mata. "Lyra, makinig ka. Isa ka lang empleyado dito. At bilang amo, may kapangyarihan akong paalisin ka sa oras at sa gusto ko. Kung gusto mong manatili, manahimik ka at sumunod." Mariing lumunok naman si Lyra. Takot ang nararamdaman niya. Takot na baka mawalan siya ng trabaho. Baka mawalan ng kakayahang suportahan ng sariling pamilya. Ngunit, nang maramdaman niya ang pagninginig ni Sophie sa kanyang bisig, nabura ang lahat ng pag-aalinlangan. "Kung iyon po ang kapalit para hindi masaktan ng bata," matatag niyang sagot, "handa akong mawalan ng trabaho. Pero hindi ko hahayaang makuha ninyo ang respeto ni Sophie sa pamamagitan ng takot." Sandaling natahimik ang paligid. Ang ibang kasambahay na nakasilip mula sa kusina, natigilan sa narinig. Wala pang nagkakalakas loob na harapin si Vanessa. At ngayon, si Lyra ang unang tumayo laban dito. Nagtawid ng ngiti ang fiancé, pero halatang puno ng galit. "Sige, maghintay ka lang, Lyra. Konting oras na lang at ipapakita ko sa'yo kung sino ang may kapangyarihan dito."
Magdasal ka na lang na kumampi sa'yo si Damian kapag nalaman niyang ginawa mong pampabastos. Tumalikod si Vanessa, kumalampag ang takong sa sahig at tuluyang iniwan ang kwarto. Naiwan si Lira at Sophie, parehong nakahinga ng maluwag pero hindi pa rin kumakalma ang kaba. Nang makita niyang tuloy-tuloy ang pag-iyak ng bata, hinaplos ni Lira ang buhok nito at dinala sa kwarto. Pinaupo niya si Sophie sa kama at tinabihan. Yaya, aalis ka ba? Kasi galit si Tita Vanessa. Nanginginig ang tinig ni Sophie. Umiling si Lira. Pinisil ang kamay ng bata. Hindi ako aalis hanggat kailangan mo ako. Kahit pagalit siya, hindi kita iiwan. Niyakap siya ni Sophie ng mahigpit. Tila ba ayaw nang bumitaw. Ang init ng yakap ng bata ay nagsilbing lakas kay Lira. Kahit anong banta ni Vanessa, mas mahalaga ang kaligtasan at kagalakan ng batang minahal niya na parang sariling anak. Sa mga sumunod na araw, mas ramdam na ni Lira ang malamig na tingin ni Vanessa sa kanya. Kapag kaharap si Damian, mabait ito. Puno ng lambing at kunwari inaalagaan si Sophie. Ngunit sa likod ng mga ngiti, nagbabantang titig ang ibinabato niya kay Lira. Para bang sinasabing, oras mo na lang binibilang ko. At tuwing nakikita iyon ni Lira, lalo siyang nagiging matatag. Hindi siya aatras. Hindi siya uurong. Dahil sa bawat takot ni Sophie, siya ang sandalan. Isang gabi bago matulog si Sophie, mahigpit ang pagkakayakap niya sa kamay ng yaya. Yaya, promise mo ha, hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Ngumiti si Lira at tinapik ang pisngi ng bata. Pangako, iha, hanggat kaya ko. Ako magiging tagapagtanggol mo. At sa labas ng silid nakatayo si Vanessa, tahimik na nakikinig. Mapait ang ngiti sa kanyang labi. Parang nagbabalak ng panibagong plano. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang ilaw sa hallway ay mahina lamang at tanging lagitik ng orasan ang maririnig. Pero sa isang sulok ng opisina ni Damian, nakasinde ang isang monitor na konektado sa mga CCTV camera na ipinalagay niya ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi iyon alam ni Vanessa. Ang intensyon ni Damian noon ay para sa seguridad ng kanyang anak, lalo na't madalas siyang wala sa bahay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, magsisilbing saksi iyon ng mga kamera sa tunay na nangyayari. Tahimik ang gabi sa mansyon. Sa labas, maririnig ang ihip ng hangin na humahampas sa mga kortina ng bintana ni Sophie. Sa unang tingin, payapa ang lahat. Ngunit sa loob ng silid ng bahay, ibang mundo ang nagaganap. Si Vanessa nakatayo sa harap ng maliit na mesa kung saan naglalaro si Sophie gamit ang krayola at papel. Ano ba yan, Sophie? Ang pangit naman ang ginagawa mo. Malamig na sambit nito habang tinatapon ng guhit ng bata. Napayuko si Sophie, pigil ang luha at dahan-dahang kinolekta ang mga krayola. Hindi siya umimik. Natatakot na baka lalo pang magalit ang babae. Mula sa gilid, tahimik na nanonood si Lira. Nakalapit siya, handang awatin ang anumang sobra na namang salita o galaw ng fiancé ng kanyang amo. Ma'am Vanessa, bata lang po si Sophie. Normal lang po na hindi perpekto ang mga drawings niya. Malumanay niyang sabi. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Agad siyang tiningnan ng masama ni Vanessa. Huwag ka nga makisawsaw. Katulong ka lang dito. Kung hindi ka lang importante sa batang yan, kanina pa kita pinaalis. Ang tono nito ay mabigat, puno ng panlalait. Tumahimik si Lira. Nanginginig ang mga daliri, ngunit pinili niyang huwag gumante. Sa isip niya, kailangan niyang manatiling matatag para kay Sophie. Nang umalis si Vanessa sa kwarto, humagulgol si Sophie at mabilis na yumakap kay Lira. Yaya, ayoko na kay Tita Vanessa, masama siya. Ikbi ng bata. Pinahid ni Lira ang mga luha ng bata at bumulong. Shhh, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Habang pinapatahan niya ang bata, hindi niya alam na sa likod ng painting na nakasabit sa dingding, may nakatagong CCTV camera.
Noon pa man, si Damian ay nagpalagay ng mga security camera sa isang silid ng mansyon, kasama ang silid ng kaniyang anak. Ngunit, dahil abala sa negosyo, nakalimutan niya ng suriin ang mga footage. Ang mga mata ng kamera ay tahimik na saksi sa bawat eksenang nagaganap. Isang linggo ang lumipas, paulit-ulit na nangyari ang mga ganitong tagpo. Minsan, kapag wala si Damian, si Vanessa ay palihim na sinasabunutan ni Sophie dahil sa mga simpleng pagkakamali. "Bakit ang dumi-dumi mo? Hindi ka talaga marunong mag-ingat." Sigaw niya minsan, sabay tulak sa bata sa kama. Sa mismong oras na yon, mabilis na sumalo si Lira para hindi matamaan ng matigas na headboard ang bata. "Ma'am Vanessa!" Sigaw niya at nanginginig sa galit. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Ang nagawa niya lang ay yakapin si Sophie at protektahan ito. "Kung hindi lang kita kailangan para hindi ako mapag-initan ng mga tao, kanina pa kita pinaalis." Bulong ni Vanessa kay Lira bago ito umalis ng silid. Naiwan si Lira, kasama ang batang humahagulgol na parang basag na basag ang puso. Pinisil niya ang kamay ng bata. Pinapangako sa sarili na hindi niya hahayaan na tuluyang masaktan si Sophie. Habang abala ang lahat, patuloy lang ang CCTV camera sa pag-record ng mga eksenang iyon. Lahat ng sakit, lahat ng pagluha, lahat ng pagtanggol ni Lira, lahat iyon ay naitatala ng hindi alam ni Vanessa. Isang gabi habang natutulog si Sophie sa kanyang kandungan, napatingin si Lira sa paligid ng silid. Napansin niya ang kakaibang pagkakabit ng painting sa dingding. Hindi niya ito binigyan ng pansin noon. Ngunit ngayong gabi, parang may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Lumapit siya at bahagyang sinilip ang likod ng frame. Halos mapahawak siya sa dibdib nang makita ang nakatagong kamera. "Diyos ko!" mahina niyang bulong. Bigla niyang naintindihan. Lahat ng ito, posibleng may nakuhang ebidensya na. Ngunit alam niyang hindi niya basta pwedeng pakialaman iyon. Lihim niyang tinago sa sarili ang kaalaman. Umaasang darating ang araw na mabubuksan ang katotohanan. Kinabukasan na nagpatuloy ang pang-aalipusta ni Vanessa. "Sophie, bakit ba parang wala kang pinagmanahan sa ama mo? Kahihiyan ka lang eh." Malupit ang tingin nito. Parang mga kutsilyo na tumatagos sa puso ng bata. "Ma'am Vanessa, tama na po." Maliing tugon ni Lira. Bagaman nanginginig ang tinig, lumapit siya at inagaw si Sophie mula sa kamay ng babae. "Huwag mo siyang saktan." Sandali silang nagtama ng tingin. Si Vanessa, puno ng galit at pananakot. Si Lira, puno ng determinasyon, kahit takot. Hindi man siya magsumbong, alam niyang hindi siya matitinag basta para kay Sophie. At sa likod ng lahat ng yun, patuloy na umiilaw ang pulang dot ng CCTV camera. Tahimik, ngunit handang ibunyag ang lahat sa tamang oras. Ang lihim na iyon na magiging mitsa ng pagbagsak ni Vanessa. Ngunit hindi pa ngayon, hindi pa oras. Sa mga gabing sumusunod, mas lalo pang naging malapit si Sophie kay Lira para na siyang ina ng bata. Ang kanlungan sa gitna ng takot at kalupitan. At si Lira, bagaman ramdamang bigat ng sitwasyon, ay kumakapit sa pag-asang darating ang araw na makikita ng lahat ang katotohanang pilit tinatago ni Vanessa. Sa ngayon, sila muna ang magtitiis. Ngunit ang kamera, walang kapaguran sa pagbabantay. Nakahandang magpatotoo sa tamang panahon. Maagang nagbalik si Damian mula sa opisina. Pagkapasok pa lang sa mansyon, sinalubong siya ni Vanessa na tila ba sabik na sabik. Nakaayos ang buhok, nakasuot ng mamahaling bestida at pilit na nakangiti. Ngunit sa ilalim ng maputing ngiti ay may nakatagong galit at pagkabalisa. "Damian," bungad niya, nilapit ang sarili sa lalaki. "Kailangan na nating mag-usap." Napakundot naman ng noo ni Damian. "Ano yon, Vanessa?" Malamig ang buntong hininga ng babae bago nagsimulang magsalita. "Mukhang hindi na ako makatiis." "Iyong katulong na si Lira?" Nilalaso niyang isip ng anak mo laban sa akin. Lahat ng sinasabi ko, sinasalungat niya.
Para bang siya ang ina. At ako ang walang karapatan. Umigting ang panga ni Damian. Anong ibig mo sabihin? Halata naman. Mabilis na tugon ni Vanessa. Kapag sinasabihan ko si Sophie ng tama, agad na siyang sumisingit. Kinukumbinsi ang bata na hindi ako mabuting tao. Kaya tuloy, hindi na ako nirespetuhan ni Sophie. Damihan kung mahal mo talaga ako at gusto mo ng maayos na pamilya, kailangan mong alisin ang babaeng yan. Sa sandaling yon, hindi mapigilan ni Damian ang init ng ulo. Bagamat napanood niya na ang ilang kuha sa CCTV, hindi niya palubos na iniintindi ang lahat. Ang biglaang sumbong ni Vanessa ay nagpatindi ng kaniyang pag-aalinlangan. Tinawag niya agad ang isa sa mga kasambahay. Pakisabi kay Lira, puntahan niya ako sa sala. Pagdating ni Lira, tahimik itong nakayuko. Kasama niya si Sophie na mahigpit na nakahawak sa kanyang palda. Lira, malamig na sabi ni Damian. May reklamo laban sa'yo. Totoo bang sinisiraan mo si Vanessa sa harap ng anak ko? Napataas ang ulo ni Lira. Nanlaki ang mga mata. Sir? Hindi po. Kailanman na hindi ko po gagawin yan. Hindi ka ba nakikisawsaw kapag pinapagalitan siya ni Vanessa? Dagdag pa ni Damian. Ang tinig niya ay matalim. Sandaling natahimik si Lira, tsaka dahan-dahan nagsalita. Kung pumapasok man ako, iyon ay dahil nasasaktan na ang bata. Hindi ko ho kayang tiisin na nakikita siyang pinapahiya o tinutulak. Sir, hindi po ako nangang-away. Tinutupad ko lang po ang tungkulin ko. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit, sumabat si Vanessa. Ayan ka na. Kita mo na, Damian? Hindi siya marunong rumespeto. Palagi siyang may palusot. Paano ka makakatiyak na hindi siya minamaniobra ang isip ng anak mo? Lumapit si Sophie. Humikbe at yumakap kay Lira. Daddy, hindi totoo yun. Si Yaya Lira lang ang laging nagtatanggol sa akin. Huwag mo siyang palayasin, please. Nagingit-ngit na si Damian. Hindi dahil sa anak, kundi dahil sa gulong nangyayari sa mismong bahay niya. Enough! Sigaw niya. Lira, ilang taon ka nang nasa serbisyo ko. Pero kung nilalason mo ang relasyon ng pamilya ko, hindi ko iyon palalampasin. Isa ka lang empleyado rito at kaya kitang paalisin anumang oras. Nanlamig si Lira sa narinig, parang tinusok ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para kay Sophie, ito pa ang igagante sa kanya. Tahimik siyang lumuhod upang kausapin ang batang patuloy na umiiyak. Sophie, huwag ka mag-aalala. Kahit saan ako mapunta, hindi kita kalilimutan. Hindi, ayoko. Halos pasigaw ang tugon ng bata. Basang-basa na ang pisngi ng luha. Daddy, please, huwag mong paalisin si Yaya. Siya lang nandyan para sa akin kapag wala ka. Nabitawan ni Damian ang malalim na buntong hininga. Napatingin siya sa anak at sandaling nanghina. Ngunit mabilis ding lumapit si Vanessa. Hinawakan ang braso niya. Damian, huwag kang magpadala sa iyak ng bata. Ito ang tamang gawin. Kung gusto mo magkaroon tayo ng maayos sa pamilya, edi alisin mo ang sagabal. Tila nagdilim ang paningin ni Lira habang pinagmamasdan ng eksena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isiwalat ang lahat ng nakita at naramdaman ni Sophie. Ngunit natigilan siya. Alam niyang kung magsasalita siya ngayon, lalabas lamang na nagsusumbong at ipinagtatanggol ang sarili. Sa kabila ng lahat, pinili niyang manahimik. Ang nangingibabaw sa puso niya ay ang lungkot. Lungkot para kay Sophie na muling mawawalan ng kakampi. Nagangat siya ng tingin at parahang tumugon. Sir Damian, kung iyon po ang desisyon ninyo, igagalang ko po. Pero sana, huwag mong ipagkait kay Sophie ang pagmamahal na kailangan niya. Baka hindi niya sabihin, pero ramdam ko ang bigat na dinadala ng puso niya. Hindi naman alam ni Damian kung bakit nanginginig ang dibdib niya sa mga salitang yon. Sandaling natahimik ang sala.
Tanging hikbi lamang ni Sophie ang maririnig. "Daddy," bulong ng bata. Mahigpit pa rin nakakapit kay Lyra. "Kung palalayasin mo si Yaya, hindi na kita kakausapin. Hindi ko kayang mawala siya." Tumagos iyon sa puso ni Damian. Napalunok siya. Hindi alam kung paanong tatapusin ang sitwasyon. Si Vanessa naman ay sumingit muli. "Nakikita mo? Nilasa na talagang isip ng anak mo. Pinapapili ka niya, Damian. Ako ba o ang katulong?" Sa tanong na yon, tila humaba ang katahimikan. Walang sumagot. Si Damian ay nananatiling nakaupo, hawak ang sentido. Habang si Lyra ay nakaluhod pa rin. Tinatanggal ang mga luha ni Sophie. Ang isang maling akala, ang isang kasinungalingan, at ang isang pusong puno ng pangamba. Iyon ang bumalot sa buong mansyon. At sa gitna ng lahat, si Damian ay hindi pa handang aminin sa sarili kung sino ba talaga ang dapat paniwalaan. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Halos lahat ng kasambahay ay nagpapahinga na. Tanging ilaw ng mga chandelier sa hallway ang nagbibigay liwanag. Galing sa mahaba at pagod na araw sa opisina, dumating si Damian nang halos hating gabi na. Papasok na siya sa sariling kwarto nang makarinig ng mahihinang sigaw mula sa silid ng kanyang anak. "Tumigil ka, Sophie. Huwag kang umiyak para lang sa atensyon." Boses iyon ni Vanessa, puno ng inis at panghahamak. Napahinto si Damian. Parang may malamig na dugong dumalay sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumapit at bahagyang idinikit ang tenga sa pinto. Muli niyang narinig ang boses ng kanyang anak. Mahina, garalgal, at puno ng takot. "Tama na po, tita, please." Kasunod noon ay ang tunog ng isang bagay na nahulog at ang mabilis na yapak ng mga paa. Hindi na nakapigil si Damian. Marahas niyang pinilit ang seradora at bumungad ang eksenang hindi niya kailanman inakalang makikita. Nasa gitna ng kwarto si Vanessa, nakataas ang kamay. Handang hampasin si Sophie gamit ang isang stuffed toy na tila ginawang pamalo. Nakatalukbong ang kumot ng bata. Nanginginig habang pilit na umiiwas. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang kamay ni Vanessa, mabilis na pumasok si Lyra at sinalo ang galit nito. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng babae. "Ma'am, tama na!" Mariing wika ni Lyra. Nanginginig ang tinig ngunit matatag ang titig. "Kung galit ka sa akin, ako na lang ang saktan mo. Huwag mong idamay ang bata." Napalingon si Vanessa. Gulat na gulat sa lakas ng loob ni Lyra. "Bitawan mo ako. Walang karapatan ng tulad mo na pagsabihan ako." "Walang karapatan?" Mariin ang sagot ni Lyra habang pinoprotektahan si Sophie sa kanyang likod. "Bilang tao, may karapatan akong itigil ang mali. At bilang yaya niya, responsibilidad kong ipaglaban siya." Si Sophie naman ay humagulhol. Mahigpit na niyakap sa bewang si Lyra. "Yaya, huwag mo kong iwan, please." Namutla naman si Damian habang pinagmamasa ng lahat. Para siyang natigilan, naninigas ang katawan at tanging pintig ng puso lamang niya ang naririnig. Ilang araw siyang pinaniwala ni Vanessa na si Lyra ang nagpapasama sa isip ng kanyang anak. Pero ngayong nasa harap niya ng katotohanan, ramdam niyang unti-unting guguho ang lahat ng tiwala niya sa babaeng akala niya'y magiging asawa. "Damian!" Sigaw ni Vanessa. Agad na nagbago ang tono. Pilit siyang umiti. Bagamat halatang nabigla sa presensya ng lalaki. "Hindi mo naiintindihan. Pinapakalma ko lang ang bata. Nagwawala kasi." "Huwag ka nang magsinungaling. Nakita akong lahat." Malamig na putol na Damian. Mabigat ang boses at nanilisik ang mga mata. Hindi nakakapagsalita si Vanessa. Lumapit si Damian sa anak na patuloy na humahagulhol. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ramdam ang panginginig ng bata. "Sophie, anak, andito na si Daddy." Mahinahon niyang bulong. "Dad, huwag mong palayasin si Yaya, please. Siya lang po nagtatanggol sa akin."
Tuloy-tuloy ang iyak ni Sophie, halos hindi na makapagsalita ng maayos. Lalong nanghina si Damian. Ang bawat salita ng anak ay parang palaso na tumatama sa kanyang dibdib. Paano niya nagawang ipagsawalang bahala ang mga huling paalala ni Sophie? Paano niya piniling paniwalaan ang kasinungalingan kesa sa sariling dugot laman? Tahimik na nakatayo si Lyra sa gilid. Hawak pa rin ang kamay ng bata. Hindi na siya nagsasalita. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ang lahat ay nakikita na mismo ni Damian. Sa loob-loob ni Damian, bumuo ang isang pagdududa na unti-unti nang nagiging malinaw na katotohanan. Si Vanessa ang tunay na sumisira sa kanyang anak at si Lyra ang siyang nagtatanggol dito sa lahat ng oras. Napayuko siya, humigpit ang kamao. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng malaking pagkakamali. Kinabukasan, malamig ang simoy ng hangin sa mansyon. Walang imikan sa pagitan ni Damian at Vanessa. Tanging si Sophie at Lyra lamang ang magkasamang kumakain sa mesa. Habang tahimik lamang na nakamasid si Damian. Bawat galaw ni Lyra, bawat haplos niya sa buhok ng bata, bawat pag-abot niya ng tubig kay Sophie, lahat ng iyon ay parang mas malinaw na ebidensya para kay Damian. Samantalang si Vanessa ay pilit na nagpapanggap na maayos ang lahat. Nakangiti at nakikipag-usap, pero baka sa kanyang mga mata ang kaba at galit. Damian, bungad niya, pilit na magaan ang tono. Baka naman pwedeng pag-usapan natin ang nangyari kagabi o. Misunderstanding lang yon. Ngunit hindi siya nilingon ng lalaki. Nananatiling nakatutok si Damian kay Sophie. At nang matapos itong kumain, marahan niyang binuhat ang anak. Magpahinga ka muna sa kwarto, anak. Malambing niyang utos. Pagbalik niya sa hapag, nakatingin na siya kay Vanessa. Diretso, malamig, at puno ng hindi mapigil na galit. Kung misunderstanding man iyon, bakit nanginginig sa takot ang anak ko kagabi? Matalim niyang tanong. Hindi nakasagot si Vanessa. Napalunok siya at sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay wala na siyang kontrol. Samantala, si Lyra naman ay nagkulong na lamang sa silid ng mga yaya matapos ihatid si Sophie sa kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama. Ramdam ang bigat ng lahat ng pangyayari. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Kung mapapalabas ba siya o kung tuluyan ng magigising si Damian sa katotohanan. Pero kahit anuman ang mangyari, isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa kagabi. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng bata kesa sa sarili niyang trabaho. At sa kabilang silid, si Damian ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa monitor ng CCTV na ilang beses nang umulit ng eksena. Paulit-ulit niyang pinanonood kung paanong pinoprotektahan ni Lyra ang anak niya, kung paanong tinakpan ang sariling katawan ng bata upang hindi masaktan, at kung paanong nagsumamo si Sophie sa kanya. Habang tumatakbo ang video, unti-unti nang nagiging malinaw ang katotohanan sa kanyang isip. Matagal na siyang bulag. At ang gabing iyon, ang gabing nahuli niya mismo ang lahat, iyon ang eksenang tuluyang nagbago sa kanya. Madaling araw pa lang ay nagkakagulo na sa mansyon. Mabilis na kumalat sa mga kasambahay ang balita na nagalit si Damian matapos niyang masaksihan mismo ang ginanawang pananakit ni Vanessa kay Sophie. Nakaharap si Damian sa gitna ng sala. Nakatayo habang nakahalukip-kip. Malamig ang mga mata. Si Vanessa naman ay nasa harapan niya. Namumula sa inis ngunit pilit na nakikiusap. Damian, please, hindi mo ako pwedeng basta-bastang paalisin. Mariin ang boses ni Damian. Nakita ko ng lahat, Vanessa. Huwag mo nang tangkaing magpaliwanag. Pinahirapan mo ang anak ko at halos sakpan pa. At hindi ko yon mapapatawad. Nanginginig ang labi ni Vanessa. Nagkakamali ka. Misunderstanding lang. Enough. Putol ni Damian. Ayoko nang marinig ang kahit anong palusot mo. Mag-empake ka. Umalis ka na muna rito habang hindi pa lubos na nawawala ang respeto ko sa'yo. Nanlaki ang mga mata ng babae.
Tila ba hindi siya makapaniwala na mismong si Damian ang nagtagboy sa kanya. Ngunit nang makita niyang seryoso ang mata ng lalaki, wala na siyang nagawa kundi tumalikod, luhaan at puno ng hinanakit. Mula sa itaas ng hagdan nakasilip si Lira. Hindi siya makapaniwala na dumating sa puntong to ang lahat. Nakita niyang umalis si Vanessa dala ang ilang maleta. At kasabay noon, naramdaman niyang mas lalo pang magiging magulo ang sitwasyon. Sir Damian, mahina niyang wika. Lumapit siya sa lalaki patapos lumabas ang pinto si Vanessa. Salamat po na pinili niyo si Sophie. Pero sa tingin ko panahon na rin po para ako'y umalis. Napalingon si Damian, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Pinilit ni Lira ang ngiti. Bagamat bakas ang lungkot sa mga mata. Ayoko pong maging dahilan ng mas malalaking gulo. Ang totoo, alam ko pong hindi magiging madali para kay Ma'am Vanessa na tanggapin ang presensya ko dito. At baka habang nandito ako, lalo lang siyang magalit kay Sophie. Mas mabuti na akong lumayo ako para hindi siya tuluyang masaktan. Natigilan si Damian. Gusto niyang kontrahin ang mga salita ni Lira. Ngunit sa sobrang bigat ng kanyang damdamin, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya, bumaba si Sophie mula sa hagdan. Pupungas-pungas pa ang mga mata. Halatang bagong gising at umiiyak buong gabi. Nang marinig ang sinabi ni Lira, mabilis siyang tumakbo at yumakap sa kanya. Yaya, hindi ka pwedeng umalis. Sigaw ng bata tumahagulhol. Ikaw lang ang nandyan para sa akin. Kapag wala ka, sino nang kakampi ko? Mahigpit na niyakap ni Lira ang bata. Pilit na pinatatatag ang sarili. Sophie, hindi ko namang gustong iwan ka. Pero minsan, kailangan nating lumayo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Tandaan mo, lagi kang nasa puso ko. Hindi. Ayoko, Daddy. Sabihin mo kaya yan na huwag umalis. Napakagatlabi naman si Damian habang pinagmamasdan ng eksena. Napalapit siya sa anak at marahang hinawakan ng balikat nito. Anak, si Yaya Lira mahal ka. Kaya niya ginagawa ito. Pero napabuntong hininga siya. Kung ito ang nakikita niyang ikabubuti mo, kailangan nating igalang ang desisyon niya. Umiling si Sophie, mas lalong humagulgol. Hindi totoo yan. Hindi makakabuti na mawala siya. Ilang oras lang ang lumipas, nag-empake na si Lira ng kanyang mga gamit. Walang gaanong dala. Isang perasong damit at isang maliit na baul na puno ng mga alaala kasama si Sophie. Mga laruan, litrato at mga damit na siya mismong pumili noon pa man sa pamilihan. Habang inaayos ang mga gamit, tahimik na dumating si Sophie na upo sa gilid ng kama. Napayuko ito, ngunit walang imik. Patuloy na umaagos ang luha. Anak, mahinang tawag ni Lira. Sabay haplos sa buhok ng bata. Huwag ka mag-aalala. Hindi ibig sabihin nito na iiwan na talaga kita. Kapag naman kailangan mo ako, andito lang ako. Kahit saan. Promise, Yaya? Tanong ni Sophie, ang tinig ay puno ng pag-asa. Tumango si Lira, bagamat nangingilid ang sariling luha. Oo, promise. Sa may pinto ng silid nakatayo si Damian, tahimik na nakamasid. Hindi siya makapagsalita habang pinapanood ang dalawang pinakamahalaga sa buhay niya na maghiwalay. Alam niyang mali ang ipilit kay Lira na manatili, lalo na't ramdam niyang mabigat na para dito ang sitwasyon. Ngunit sa puso niya, malinaw ang isang bagay. Hindi niya hahayaang magtuloy-tuloy ang ganitong kalakaran. Nang matapos mag-ayos si Lira, maingat niyang kinuha ang kamay ng bata at hinalikan ito sa noo. Magpakabait ka lagi, Sophie. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Mahigpit na yumakap si Sophie, halos hindi na bumitaw. I love you, Yaya. I love you more, anak. Sa huli, sinamahan ni Damian si Lira palabas ng mansyon.
Binuksan niya mismo ang pinto ng sasakyang maghahatid dito. Sir Damian, bulong ni Lira bago pumasok. Salamat ho sa lahat. Sana alagaan niyo po si Sophie ng buong puso. Hindi naman agad nakasagot si Damian. Tanging tango lamang na ibibigay niya. Ngunit sa loob-loob niya, nagbabalik ang isang pangako. Hahanapin niya ang tamang oras upang ayusin ang lahat. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan naman si Sophie sa pintuan ng mansyon. Humahabol ang tingin at walang tigil sa pag-iyak. Yaya, huwag mo akong iwan! Ngunit hindi niya na narinig ang sagot. Ang tanging naiwan na lamang ay ang alaala ng pagmamahal at sakripisyong hindi kayang burahin ng kahit anong distansya. At sa katahimikan ng gabi, 3 puso ang parehong sugatan. Isang bata na naiwan, isang yaya na lumayo, at isang ama na ngayon lang nagsisimulang makita ang tunay na halaga ng mga taong pinabayaan niyang masaktan. Tahimik ang buong boardroom. Isa-isang umupo ang mga matataas na opisyal ng kumpanya ni Damian, kasama ang ilang pinagkakatiwalaang tauhan. Sa harap, nakatayo ang isang bodyguard na may hawak na laptop. Halatang kabado, ngunit determinado. Nakasandal si Damian sa kanyang swivel chair. Malamig ang ekspresyon. Halata ang pagod sa mukha niya mula sa mga kaganapan sa mansyon. Akala niya tapos na ang lahat nang pinaalis niya si Vanessa. Ngunit ngayon, alam niyang may kailangan siyang harapin. Sir, panimula ng bodyguard. Matagal ko na ko pong gustong ipakita to. Hindi ko na rin matiis ang konsensya ko, baka ho makatulong na makita niyong katotohanan. Pinindot ng lalaki ang play button. Sa malaking screen sa harap nila, nagsimulang umikot ang mga imahe mula sa CCTV sa silid ng bata. Sa unang eksena, makikita si Sophie na nakaupo sa kama. Nakayuko at nanginginig. Pumasok si Vanessa. Maganda at maayos ang bihis. Ngunit sa halip na malambing, malamig ang mga mata at mapanglait ang tono. Hindi ka marunong makinig, Sophie! Singhal ni Vanessa. Wala ka talagang kwenta. Ni hindi ka malang marunong kumilos sa parang anak ng isang bilyonaryo. Lumingon si Damian sa screen at ramdam niyang kumirot ang dibdib niya. Kasunod na lumabas sa video ang pagpasok ni Lira. Mabilis na niyakap ang umiiyak na bata. Ma'am Vanessa, tama na po. Bata lang po siya. Huwag niyo po siyang pagsabihan ng ganyan. Imbes na tumigil, sinubukan pa ni Vanessa na abutin ang bata. Ngunit mabilis na hinarang ni Lira gamit ang sariling katawan. Kung gusto niyo pong magalit, sa akin na lang. Nag-igting ang panga ni Damian habang pinapanood iyon. Sumunod ang mga clip na lumabas. Si Vanessa, paulit-ulit na minamaliit si Sophie kapag walang ibang tao. Ang batang halos hindi makakain sa hapag dahil takot na takot sa fiancé ng kanyang ama. At higit sa lahat, ang mga pagkakataong si Lira lamang nagiging takbuhan ng bata. Ang tanging pumapagitna sa kanya at sa galit ni Vanessa. Habang tumatakbo ang footage, tahimik ang buong silid. Walang kumurap, walang nagsalita. Tanging ang mga tinig ni Vanessa at ang hikbi ni Sophie ang maririnig mula sa speakers. Nang lumabas ang eksenang muntik nang mahampas si Vanessa ang bata, gamit ang isang vase, mabilis na subugod si Lira. At nasalu iyon bago tumama kay Sophie. Ang kaba, ang takot, at ang sakripisyo ay malinaw na malinaw. Sa puntong iyon, hindi na nakapagsalita si Damian. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak sa gilid ng mesa. Pagkapindot ng bodyguard sa pos, dumagsa ang bigat ng katahimikan. Lahat ng nakaupo sa mesa ay nakatingin kay Damian. Naghihintay ng reaksyon. Sir, mahina ang boses ng bodyguard. Lahat po ng ito, ilang linggo ko nang hawak. Natatakot na akong ipakita sa inyo dati dahil baka isipin ninyong nilalason ko kayo laban kay Ma'am Vanessa. Pero ngayon po hindi ko na kaya. Hindi ko kayang manahimik habang pinahihirapan ng bata at si Yaya Lira. Dahan-dahang tinungo ni Damian ang ulo. Pinisil ang sentido. Para siyang gumuho. Diyos ko, bulong niya. Anong klaseng ama ako? Nasa harap ko na pala ang lahat. Pero pinili kong pumikit.
Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan ni Vanessa at pinagdudahan ko pa si Lyra, ang taong tunay na nagmamahal sa anak ko. Ramdam niya ang pagkirot ng puso, parang dinudurog ng konsensya. Isang matandang board member ang tumikim. Damian, malinaw sa lahat ng ito na naloko ka. Hindi kasalanan na naging abala ka sa negosyo, pero kasalanan na hindi mo pinansin ang mga palatandaan. Mabuti na lang at may mga taong hindi sumuko para ipakita sa iyo ang katotohanan. Tumango ang iba, ngunit nananatiling tahimik ang lahat. Alam nilang mabigat ang pinagdadaanan ni Damian. Muling nagbukas ang bibig si Damian. Garal-gal ang tinig. Nahiya po ako sa anak ko. Mas lalo ako nahihiya kay Lyra. Ang akala ko, nilalason niya ang isip ni Sophie pero ngayon, Diyos ko, siya lang palang tunay na nagtatanggol sa kanya. Pumantig ang mga mata niya, halos mapaluha sa bigat ng kanyang kasalanan. Habang nakayuko, nagsalita ulit ang bodyguard. Sir, hindi pa naman huli ang lahat. May pagkakataon pa kayong ayusin to. Pero kailangan niyong kumilos ngayon. Hindi lamang para kay Sophie kundi para na rin kay Yaya Lyra na nag-alay ng lahat. Tumango si Damian ng mariin. Tama ka. Hindi ko hahayaang manatiling ganito. Hindi ako papayag na lumayo sa lasakyan ng dahil sa pagkukulang ko. Pagkatapos ng pagpupulong, naiwan si Damian sa boardroom. Tahimik, nakatingin sa mga patay na screen. Sa isipan niya paulit-ulit, bumabalik ang imahe ni Lyra na niyayakap si Sophie. Pinoprotektahan nito laban kay Vanessa. Pinikit niya ang mga mata at napahawak sa dibdib. Lyra, Sophie, patawarin ninyo ako. Sa gabing yun, nagdesisyon si Damian. Hindi na siya mananatiling bulag. Gagawin niya ang lahat para maibalik si Lyra sa tabi ng anak niya at para itama ang lahat ng maling nagawa niya. Mabigat ang pakiramdam sa buong mansyon matapos ang revelasyon ng CCTV. Halos hindi na makatingin si Damian sa anak niyang si Sophie dahil sa guilt na nararamdaman. Kung hindi pa nahuli sa video, baka hanggang ngayon ay bulag pa rin siya sa ginagawang pananakit ni Vanessa. Kinabukasan, nagpa siya siyang kumilos. Hindi siya mapalagay. Paulit-ulit niyang naaalala ang huling eksena, ang pagtulo ng luha ni Sophie habang umiiyak. Daddy, namimiss ko na po si Yaya Lyra. Ang pagtalikod ng babaeng matapang na nagbuwis ng sarili para kay Sophie. Hanapin natin siya. Matatag na wika ni Damian sa kanyang mga tauhan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Hindi lang siya basta yaya. Siya ang nagligtas sa anak ko. Sumama si Sophie. Mahigpit na hawak ang maliit na backpack na puno ng laruan at drawing. Para sa kanya, parang misyon niyon. Mahanap ang babaeng tinuring niyang tunay na ina. Lumipad ang kanilang convoy patungong probinsya kung saan huling narinig na tumira si Lyra. Habang nasa sasakyan, nakasilip si Sophie sa bentana. Sinusubukang hanapin ang pamilyar na anyo ng kanyang yaya. Daddy, makikita naman natin si Yaya, di ba? Nangingilid ang luha ng bata. Hinaplos ni Damian ang buhok ng anak. Oo naman anak, gagawin ko ang lahat. Pagdating nila sa isang maliit na bayan, agad silang nagtungo sa barangay hall upang magtanong. Maraming residente ang nagulat nang makita ang kilalang bilyonaryo. Pero mas nakatawag pansin ang batang babae na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Isang matandang babae ang lumapit. Kung si Lyra ang hinahanap ninyo, may narinig akong bumalik nga siya dito kasama ng pamilya. Tahimik lang ang buhay nila sa may dulo ng baryo. Doon, sa tabing ilog. Nagmingning ang mga mata ni Sophie. Daddy, doon na tayo. Ngunit pagdating nila sa tinutukoy na lugar, wala silang natatnan kundi isang maliit na kubo. Sarado ang pinto. May nakasampay na damit sa labas. May bakas sa mga yapak sa lupa. Palatandaang may nakatira nga. Kumatok si Damian. Ilang ulit pero walang sumagot. Sophie, baka wala sila ngayon. Malungkot niyang sambit. Pero daddy, dito si Yaya, ramdam ko. Pilit ng bata.
Habang abala sa paghahanap si Damian, pinakita naman ang simpleng buhay ni Lira kasama ang kanyang mga magulang at dalawang nakababatang kapatid. Maagang nagising si Lira upang tumulong sa kanyang nanay sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kahit mabigat ang puso, pilit niyang nginingitian ang pamilya. Para sa kanya, sapat nang malayo siya sa gulo at intriga ng Maynila. Sa bawat gabi, bago matulog, yakap-yakap niya ang maliit na manikang regalo sa kanya ni Sophie. Doon na lang siya bumubulong. Sana, ligtas ka palagi, Sophie. Hindi niya alam na sa mga sandaling yon, ilang kilometro lang ang layo ng batang hinahanap siya. Hindi pa rin sumusuko si Damian. Kinausap niya ang mga tanod. Nakipag-usap sa mga kapitbahay. Nagbigay ng pabuya sa sino mang makapagbigay ng tiyak na impormasyon. Ang hirap hanapin ng taong ayaw magpahanap, sabi ng isa niyang bodyguard. Ngunit si Sophie, mahigpit pa rin kumakapit. Daddy, huwag tayong umuwi. Promise mo, diba? Hahanapin natin si Yaya hanggang makita natin siya. Napayuko si Damian, muling binalot ng hiya sa sarili. Kung noon pa lang ay pinakinggan niya si Lira, hindi na sana ito lumayo. Sa kabilang banda, sa isang mamahaling cafe sa Maynila, muling nagpakita si Vanessa. Nakasuot siya ng dark shades at nakatago sa balabal. Tila isang aninong bumabalik mula sa nakaraan. Kasama niya ang isang lalaking mukhang hired goon. Hindi pa tapos ang laban. Malamig niyang sambit. Kung inagaw ng katulong na yon ang lugar ko, sisiguraduhin ko mawawala siya. At pati ang batang yon, hindi na makakabalik sa piling ng kanyang ama. Umalingaw-ngaw ang tawa niyang puno ng galit at panghahamak. Habang patuloy ang naghahanap si Damian at Sophie, hindi nila alam na paparating na ang pinakamalaking panganib sa kanilang pamilya. Tahimik ang hapon sa baryo. Nasa gilid ng ilog si Lira. Naglalaba kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Nakasuot siya ng simpleng duster. Ang buhok ay nakapusod, ngunit hindi maitatago ang ganda ng kanyang mukha. Sa kabila ng ngiti, halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Lira, baka naman bumalik ka na lang sa Maynila. Sambit ng kanyang ina habang pinipiga ang isang baro. Sayang naman ang kabutihan ng batang si Sophie sa'yo. Napailing si Lira. Nay, mas mabuti nang malayo ako. Ayoko maging dahilan ng gulo, lalo na't may fiancé na si Damian. Ngunit bago pa siya muling makasagot, may malakas na ugong ang dumating mula sa himpapawid. Lumingon ang lahat ng tao sa baryo. Helicopter? Gulat ng isa sa mga kapitbahay. Isang helicopter? 2, 3, hanggang 5 ang lumitaw, sabay-sabay na lumilipat. Pinaliligiran ng maliit na baryo na para bang isang eksena sa pelikula. Nag-unahan ang mga bata sa kalsada, nagsisigawan ng mga kapitbahay, at ang mga matatanda ay napapatakip ng tenga sa ingay ng mga makina. Diyos ko, baka may sundalo! Sigaw ng isang matanda. Hindi, mayaman yan. Sino kayang pakay nila rito? Hula ng isa pang babae. Sa gitna ng kaguluhan, isa-isang bumaba ang helicopters. Mula sa pinakamalaki, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Walang iba kundi si Damian. Kasunod niya si Sophie, nakasuot ng simpleng bestida, ngunit bitaw ang tuwa sa kanyang mukha. Napatakip ang bibig ni Lira. Halos mabitawan ang pinipiga niyang damit. Diyos ko, si Sir Damian. Bulong niya. Ate, ang yaman ng bisita mo. Tukso na nakababatang kapatid ni Lira. Agad na kumalat ang chismis. Narinig ko, ikakasal daw si Lira sa mayor dito? Baka ito na yon, sabi ng isa. Hindi mayor yan, hoy, bilyonaryo yan. Aba, baka siya na lang mapapangasawa ni Lira. Dagdag pa ng isa. Halos mabali ang leeg sa kakasilip. Diretso si Damian sa kinatatayuan ni Lira. Walang pakialam sa mga matang nakamasid. Agad niyang sinalubong ang babae. Lira, malalim ang tinig niya. Nanginginig ang mga kamay.
Huwag mo na akong iwasan. Nagkamali ako. Pinaniniwalaan ko ang maling tao. Ikaw lang nagmahal ng totoo sa anak ko. Halos mabasag ang dibdib ni Lira sa narinig. Gusto niya magsalita pero natigilan siya nang biglang kumaripas si Sophie at niyakap siya ng mahigpit. Yaya, sabi ko na makikita rin kita. Huwag mo na kaming iwan, please. Nangingiyak-ngiyak na pakiusap ng bata. Hindi naman napigilan ni Lira ang pagtulo ng luha. Mahigpit niyang niyakap si Sophie, sabay tingin kay Damian. Bakit mo pa ako hinanap? Hindi ba't mas maayos na umalis na lang ako? Umaling si Damian. Hindi maayos ang buhay namin nang wala ka. Ikaw ang bumuo sa anak ko. At ngayon, ikaw na rin ang bumuo sa akin. Lumapit ang mga tauhan ni Damian at magalang na kinausap ang pamilya ni Lira. Sir, ihanda na po natin sila. Nagulat ang nanay ni Lira. Ihanda? Para saan? Ngumiti si Damian, sabay turo sa 5 helicopters. Isasama ko kayong lahat. Walang maiiwan. Ang pamilya ni Lira ay pamilya ko na rin. Nagkatinginan ang buong baryo. Halos malaglag ang panga sa narinig. Sino ba namang may kakilalang bilyonaryo na handang sunduin ang buong pamilya gamit ang 5 helicopters? Akala ko ba si Mayor mapapangasawa ni Lira? Bulong ng isang chismosa. Hindi, huy. Mas mataas ang level niyan, bilyonaryong kumuha. Sagot ng isa. Halos mahimatay naman sa kilig. Isa-isang sumakay sa helicopters ang pamilya ni Lira. Nag-aatubili man, wala silang nagawa ng personal silang aloke ni Damian. Nay, Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Ani Lira na hawak ang kamay ng mga magulang. Anak, hindi kami makapaniwala. Pero kung tunay na siyang nagmamahal sa'yo, susuportahan ka namin. Sagot ng kaniyang ama. Bago tuluyang umalis, huminto sandali si Lira at tumingin sa baryo. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagtitilian, nagbubulungan at kumakaway. Para bang isang eksenang hango sa isang fairy tale. Mula sa simpleng katulong, ngayon sinusundo ng 5 helicopters ng isang bilyonaryo. Pag-angat ng mga makina, umalingaw-ngaw ang sigawan at palakpakan ng buong baryo. Hindi pa rin makapaniwala ang lahat sa kanilang harapan na naganap ang isang kwento na tila sa pelikula lang nakikita. Habang lumilipad ang mga helicopters palayo, nakasilip si Lira sa bintana. Yakap-yakap si Sophie. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit sa kabilang dako, nakamasid si Vanessa mula sa malayo. Sakay ng isang kotse. Naka-dark shades siya at sa labi nakaguhit ang malamig na ngiti. Hindi pa tapos ang laban, Damian. Hindi mo siya makukuha ng ganun-ganun lang. Bulong niya na puno ng galit at panibog ko. Paglapag ng mga helicopter sa malawak na hardin ng mansyon, parang malaking selebrasyon ang bumungad sa pamilya ni Lira. May mga nakahilera pang kasambahay at gwardya, handang sumalubong. Ang malalaking pinto ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Tila ba nagsasaad na may bagong kabanatang magsisimula. Si Sophie ang pinakaunang bumaba. Nakangiti siya habang mahigpit na hawak ang kamay ni Lira. Yaya, ito na yung bahay natin. Welcome home. Kasunod nilang bumaba ang pamilya ni Lira. Kinakabahan, hindi alam kung saan titingin. Sanay silang sa kubong gawa sa kawayan kaya't ang makapasok sa napakalaking mansyon na may kristal na chandelier at marmol na sahig ay halos hindi nila mawari. Diyos ko, bulong ng ina ni Lira, hawak ang dibdib. Para akong nananaginip. Sa loob naghihintay si Damian, nakaayos at seryoso ang muka. Tinapik nila ang balikat ni Lira bago humarap sa lahat. Mula ngayon, malakas ang boses na umalingaw-ngaw sa bulwagan. Kilalanin ninyo si Lira. Hindi bilang katulong, kundi bilang taong pinakamahalaga sa akin at kay Sophie. Tahimik ang mga tauhan, pero halata sa mga mata nila ang pagkabigla.
Lalong lumapit si Sophie kay Lira at yumakap. Wala nang aalis. Si Yaya Lira ang pamilya ko. Nagsimulang palakpakan ng ilang kasambahay, tanda ng pagpayag. Ngunit hindi lahat ay masaya. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Vanessa, nakaputing bestida ngunit halatang magulong itsura. Nakataas ang kilay. At galit na galit ang mga mata. Damian! Malakas yung sigaw. Tumutunog ang takong ng sapatos sa sahig. Ano to? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Kasama pa ang buong pamilya niya? Natigilan ang lahat. Tumigil ang palakpakan. Napalitan ng kaba. Lumapit si Damian at mariin ang tinig. Vanessa, wala ka ng karapatang magtanong. Tapos na ang lahat. Pero hindi nagpatinag si Vanessa. Hindi mo ako pwedeng basta-basta palitan ng isang hamak na katulong. Kahihiyan ito sa lahat ng kaibigan at kaanak natin. Lalong humigpit ang hawak ni Sophie kay Lira. Daddy, ayoko kay Tita Vanessa. Huwag mo lang palalapitin sa amin. Napapikit si Damian. Huminga ng malalim. Pagdilat niya, dumiretso ang titig kay Vanessa. Lahat ng ginawa mo kay Sophie, alam ko na. Lahat ng paninira mo kay Lira, nakita ko rin. Hindi ko nahahayaang muling mangyari yon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vanessa. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang tinig. Sumagot ang isa sa mga gwardya. Ma'am, nakita na po lahat sa CCTV. Wala na pong maililihim. Biglang nag-ingay yung mga tao sa paligid. Ang iba lihim na ngumiti. Parang matagal nang gustong masampal ng katotohanan si Vanessa. Halos mabaliw naman si Vanessa sa hiya. Lumapit siya kay Lira, galit na galit. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Ngunit bago siya makalapit, agad na humarang si Damian at tinapik ang braso niya. Tama na, Vanessa. Kung may sisisihin ka, sarili mo yon. Naluha si Lira. Hindi dahil sa takot kundi sa gulo ng sitwasyon. Pero ramdam niya ang proteksyon ni Damian. Bagay na noon lang niya nakita kung gaano ito katindi. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang ina ni Lira. Mahinahon ang boses. Sir, baka pwedeng kami na lang umalis. Ayoko maging kami ang dahilan ng hidwaan. Umiling si Damian. Hindi. Kayong panauhin dito. Si Vanessa ang hindi na dapat manatili. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ako? Ang paaalisin mo? Ako na kinilala ng lipunan bilang kasama mo? Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Vanessa. Sagot ni Damian. Hindi ako bulag. Nagtakbuhan ng ilang kasambahay para pigilan si Vanessa. Nang magsimulang magwala, sinisigaw niya ang pangalan ni Damian. Humihingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit matatag ang lalaki, hindi na nagpakita ng awa. Wala ka nang babalikan, Vanessa. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng buhay namin. Umiyak si Sophie, ngunit hindi dahil sa lungkot, bagos dahil sa ginawa. Yumakap siya kay Lira, halos ayaw niyang bumitaw. Finally, Yaya, wala na si Tita. Hindi na ako masasaktan. Pagkatapos ng tensyon, muling nagsalita si Damian. Simula ngayon, ang mansyong ito ay tahanan ni Lira at ng pamilya niya. Respeto at pagkalinga ang dapat ibigay ninyo sa kanila. Isa-isang yumuko ang mga tauhan, tanda ng pagsang-ayon. Ang ina ni Lira halos maiyak. Hindi ko ay nakalang darating ang araw na to, Damian. Salamat at pinanindigan mo ang anak ko. Tumingin si Damian kay Lira. Dapat lang. Mula nang nakilala ko siya, unti-unti kong naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. At ngayon, wala na makakapigil sa akin ipaglaban siya. Nang naglalakad sila papasok sa loob ng mansyon, naramdaman ni Lira ang magkahalong kaba at tuwa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naroon na sila sa lugar na minsang tila imposible. Ngunit sa kabilang dulo ng bulwagan, dumungaw si Vanessa. Hawak ng 2 gwardya. Galit na galit pa rin ang mga mata. Tila ba nangakong hindi matatapos doon ang lahat. At sa isip ni Lira, alam niyang hindi pa tapos ang laban.
Ngunit ngayong kasama na nila si Damian at si Sophie, handa siyang harapin ang kahit anong bagyo. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang buong pamilya ni Lira ay nasa malaking dining hall kasama sina Damian at Sophie. Sa gitna ng mesa ay nakahain ng mga pagkaing hindi nila inaakalang matitikman. Steak, pasta, mga prutas na nakaayos sa parang pang-fiesta. Subalit higit pa sa pagkain, dama ni Lira ang init ng pagtanggap sa kanila. Kahit may ilang tauhan pa rin hindi makapaniwala sa nangyayari. Habang kumakain, napansin ng lahat na tila may mabigat na iniisip si Damian. Hindi siya tulad ng dati na puro negosyo ang laman ng isip. Ngayon, nakatitig siya kay Lira, na abala naman sa pagtulong kay Sophie na maghiwa ng karne. Lira, mahinahon niyang wika. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos nito? Nagtaka si Lira ngunit tumango. Sige po, Sir Damian. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Damian ang lahat sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Ang mga ilaw na nakapalibot sa mga puno ay kumikislap. Tila ba nagsasayaw sa ilalim ng bituin. Sa gitna ay may maliit na entablado. May nakahandang upuan para sa pamilya ni Lira. Nagkatinginan sila. Nagtataka kung anong mangyayari. Ngunit si Damian ay tila determinado. Tumayo siya sa gitna, huminga ng malalim, at tumingin kay Lira. Ngayong nandito na ang lahat ng taong mahalaga. Nagsimula siya. Mababa ang tinig, ngunit mariin. Gusto kong sabihin ang matagal ko nang tinatago. Kumunot ang noo ni Lira. Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Pagbukas niya, kumislap ang isang singsing na hindi basta-basta. Hindi lamang dahil sa kinang nito, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Lira, malalim ang tinig ni Damian. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Nagulat ang lahat. Nabitiwan pa ang kapatid ni Lira, ang basong hawak niya. Ang kanyang ina ay napakapit sa dibdib, parang hindi makapaniwala. Si Lira naman ay natigilan. Para siyang tinamaan ng malakas na hangin na hindi makuha ang tamang hinga. Sir? Ako? Halos pabulong ang tanong niya, puno ng pagdududa. Hindi ako nagbibiro, tugon ni Damian. Diretso ang tingin sa kanya. Matagal ko nang nakikita kung paano mo minahal si Sophie. Kung paano mong tinaya ang sarili mong kaligtasan para sa kanya. At doon ko napagtanto. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sophie. Tumakbo siya papunta kay Lira at mahigpit na niyakap ito. Please, mommy ka na namin. Umiiyak niyang wika. Ayoko mawala ka ulit. Natigilan si Lira. Ang puso niya ay humahampas ng napakalakas sa dibdib. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang mga pang-aapi ni Vanessa, ang mga pagkakataong halos mawalan siya ng trabaho, at ang mga gabing umiiyak si Sophie sa kanyang kandungan. Ngayon, narito siya. Pinapapili ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala, ang maging asawa ng bilyonaryo at maging ina ng batang minahal niya na parang sarili. Sir Damian, mahinahon niyang sabit. Hindi ako sigurado kung karapat-dapat ako. Ako ay simpleng katulong lang, sanay sa hirap. Paano kung hindi ko kayanin ang mundong ginagalawan ninyo? Lumapit si Damian, hinawakan ang kamay niya. Hindi ko hinahanap ang isang babae na mayaman o kilala. Ang hinahanap ko, yung may pusong tunay na nagmamahal. At ikaw lang nakita kong ganon. Napaiyak ang ina ni Lira. Tinakpan ng bibig habang pinagmamasdan ng tagpo. Anak, hindi ko akalaing aabot sa ganito ang buhay mo. Bulong niya, bakas ang tuwa at kaba. Ngunit bago pa makasagot si Lira, biglang may sumigaw mula sa gilid ng hardin. Nagpigil ng luha si Lira, nakatingin kay Damian. Sir, baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon kung papayag ako ngayon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, muling nagsalita si Sophie. Mommy, wag mo akong iwan please. Sagutin mo si Daddy.
Ang tawag na mommy mula kay Sophie ang tuluyang nagpayanig sa puso ni Lira. Hindi niya kanaya ang emosyon. Napayuko siya, nangingilid ang luha. Bago tumingin kay Damian. Sir Damian, hindi ko pa alam kung kaya kong tanggapin agad pero isang bagay lang sigurado. Hindi ko iiwan si Sophie. Nakangiti si Damian. Tila ba sapat na ang sagot na iyon? Hindi kita mamadaliin. Ngunit tandaan mo, Lira, handa akong maghintay hanggang sa panahon na maging handa ka. Umalingaw-ngawang bulungan ang lahat. Ang ilan ay natuwa. Ang iba naman ay hindi pa rin makapaniwala. Ngunit isa lang malinaw. Hindi na ordinaryong yaya si Lira, kundi isang babaeng nagkaroon ng puwang sa puso ng bilyonaryo at ng kanyang anak. Habang unti-unting naglaho ang kaguluhan, nananatiling nakaupo si Lira. Hawak ang kamay ni Sophie. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit. Handa na ba talaga siyang tanggapin ang bagong buhay? Nakaakibat ng pag-ibig na Damian? At sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang panibagong kabanata. Hindi pa kompleto, ngunit malinaw na patungo sa isang mas matibay na bukas. Makalipas ang ilang araw matapos ang kaguluhan sa hardin, unti-unti nang nagiging payapa ang takbo ng mansyon. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may banta palang nagtatago sa dilim. Si Vanessa, sa halip na magpakumbaba, ay nagplano ng mas mabigat na paghihigante. Sa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod, nakaupo siya sa harap ng mesa. Nakapalibot ang ilang lalaki na halatang hindi basta-basta. Gusto ko ang batang yon. Malamig niyang utos. Si Sophie, kapag nasa akin siya, sigurado akong luluhod si Damian at iiwan niya ang babaeng yon. Nagkatinginan ng mga lalaki, ngunit wala ni isang tumanggi. Malaki ang perang ipinangako ni Vanessa kapalit ng kanilang serbisyo. Kinabukasan, naglaro si Sophie sa hardin kasama ang ilang bantay. Hindi niya alam na sa labas ng pader ay may mga matang nakamasid. Tahimik na lumapit ang isang van at bago pa man makaporma ang gwardya, mabilis na bumaba ang mga lalaki. Armado ng panyo na may pampatulog. Ay! Sigaw ng gwardya, ngunit agad siyang napabagsak. Sa ilang segundo, nahila na si Sophie. Pilit na isinakay sa sasakyan. Mabuti na lang at nandoon si Lira. Pagkarinig ng iyak ng bata, dali-dali siyang tumakbo. Walang takot na humarang sa harap ng van. Hinawakan niya si Sophie at buong lakas na hinila pababa. Walang makakakuha sa kanya, hanggat ako ang kasama niya. Mariin niyang sigaw. Isang lalaki ang nagtangkang agawin si Sophie mula sa bisig ni Lira. Ngunit mabilis siyang tinadyakan ito. Isa pang lumapit at sinubukang hatakin ang kanyang braso. Ngunit kinagat niya ito. Kahit dumugo ang labi niya sa pagkadulas. Ang mahalaga, hindi niya mabitawan ang bata. Mommy, natatakot ako. Iyak ni Sophie, nakayakap ng mahigpit. Huwag kang bibitaw anak, hindi kita iiwan. Bulong ni Lira, habang pilit na nilalabanan ng mga kamay na umaagaw. 2, 3, hanggang 4 na kalalakihan ang sabay-sabay na sumugod. Sinubukan nilang paluhurin siya pero hindi siya umatras. Gumamit siya ng lahat ng lakas, mga palad, siko at tuhod para ipagtanggol si Sophie. Ngunit sa dami ng kalaban, unti-unti siyang napapaatras. Halos bumigay ang katawan niya. Ngunit nananatiling mahigpit ang yakap niya sa bata. At sa pinakamapanganib na sandali, dumating si Damian. Kasama niya ang dagdag ng mga gwardya. Lira! Malakas ang sigaw. Galit na galit ang tinig. Nagkagulo ang mga tauhan ni Vanessa nang makitang paparating ng mga armadong bantay. Ilan sa kanilang mabilis na nagtakbuhan, ngunit ang iba ay nakipaglaban pa rin. Si Damian mismo ang sumugod sa lalaking pilit na humihila kay Lira. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Dahilan para bumagsak ito kaagad. Hinawakan niya si Lira sa balikat. Ayos ka lang ba? Hingal na hingal naman si Lira. Nanginginig sa pagod. Ngunit hindi niya binitiwan si Sophie kahit saglit. Basta't ligtas siya, ayos lang ako. Ngunit hindi pa tapos ang lahat.
Sa malayo, lumitaw si Vanessa. Nakamasid habang nagkakagulo. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkadismaya. "Hindi niyo ako malalampasan!" sigaw niya. "Kung hindi mapupunta sa akin si Damian, sisiguraduhin kong wala ring makakakuha sa kanya." Hinugot niya ang baril mula sa bag at mabilis na tinutok iyon kay Lyra. Nagulat ang lahat. "Vanessa, wag!" sigaw ni Damian. Sabay hakbang paharap para hadlangan. Ngunit mabilis na tumayo si Lyra. Hinarap si Vanessa habang mahigpit pa ring hawak si Sophie. "Kung ako ang target mo, ako na lang. Huwag mong idamay ang bata." Nanginginig ang kamay ni Vanessa sa hawak na barel. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, rumagasa ang mga gwardya at pinigilan siya. Bumagsak ang baril sa lupa. At halos kalad ka rin siya palayo habang nagwawala at sumisigaw. "Hindi ako papayag na talunin ng isang hamak na yaya," hagulgol niya, bago tuluyang dalhin ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan na paupo si Lyra sa damuhan, yakap pa rin si Sophie, na ngayon ay humihikbi. Dumating si Damian at mabilis na yumuko at niyakap silang dalawa. "Salamat, Lyra," bulong niya. Bakas ang pangungot siya sa sarili. "Kung wala ka, baka nawala na siya sa akin. Pati ako." Tumingin si Lyra, pawisan at sugatan. Ngunit nananatiling matatag. "Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Mahal ko si Sophie, na parang sarili kong anak." Doon tuluyang bumigay ang emosyon ni Damian. Napaluha siya habang mahigpit na yakap sina Lyra at Sophie. "Wala na makakahiwalay sa atin. Hindi na muli." Kinagabihan, muling naging payapa ang mansyon. Matapos madala sa kulungan si Vanessa at ang mga tauhan nito, si Sophie nakahiga sa kama. Mahimbing na natutulog sa tabi ni Lyra. Si Damian nakaupo malapit. Hindi inaalis ang tingin sa kanila. Ang imaheng iyon, isang batang ligtas at isang babaeng handang magsakripisyo, ang nagpatibay sa kanyang pasya. Hindi niya nahahayaang mawala pa si Lyra sa buhay nila. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa tangkang pagdukot kay Sophie. Lahat ng istasyon ng radyo, telebisyon at pahayagan ay halos sabay-sabay na nagulat. Ang pangalan ni Vanessa ay naging laman ng mga headline. Hindi bilang fiancé ng isang kilalang bilyonaryo, kundi bilang isang babaeng tinangka ang buhay ng isang bata. Kinabukasan, isang malaking press conference ay nihanda ni Damian. Puno ng bulwagan ng mga mamamahayag, mga kamera at mga tagahanga ng pamilya. Naghihintay silang lahat ng pahayag mula mismo sa bibig ng bilyonaryo. Pagpasok ni Damian sa entablado, kasunod ni Lyra at ni Sophie, agad na umalingaw-ngaw ang flash ng kamera. Nakasuot siya ng simpleng itim na suit. Seryosong ekspresyon. Ngunit may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Naupo si Lyra sa gilid kasama si Sophie. Mahigpit ang kapit ng bata sa kamay niya. Kahit kinakabahan, pinanatili ni Lyra ang kanyang lakas na pagkatao. Payak, ngunit may dangal. Tumango si Damian sa podium at huminga ng malalim bago nagsimula. "Magandang araw sa inyong lahat. Alam kong maraming nagtataka sa nangyari kagabi at sa tunay na estado ng aming pamilya. Panahon na para tapusin kong lahat ng spekulasyon at magsabi ng totoo." Tahimik ang buong silid. Bawat isa'y nakikinig. "Una sa lahat," pagpapatuloy niya, "ang batang si Sophie, ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. At hindi ko mapapatawad ang sino mang susubok na saktan siya. Ang tangkang pagdukot ay hindi gawa ng kung sino lang, kundi ng taong dati kong minahal at ipinakilala sa inyo bilang fiancé, si Vanessa." Nagbulungan ng mga tao, agad na itinaas ang mga kamera. "Matagal na akong niloko ni Vanessa. Sa harap ko, pinapakita niyang mabait siya kay Sophie. Ngunit sa likod ng aking pagkakalingat, siya pala'y walang habas na nananakit at nagmamalupit. Ilang linggo akong bulag sa katotohanan, hanggang sa tuluyan akong nakita ang ebidensya at ang mismong kaguluhan." Sa screen sa gilid ng entablado, ipinalabas ang ilang bahagi ng CCTV footage.
Ang reaksyon ng media ay halos sabay-sabay. Mga sigaw, mga tanong, at galit laban kay Vanessa. Ngayon, malinaw na ang lahat. Mariing sambit ni Damian. Wala na kaming relasyon ni Vanessa. At hindi ko kailanman papayagan na maging bahagi siya ng aming buhay ulit. Siya'y haharap sa hustisya sa lahat ng kaniyang kasalanan. Pumalakpak ang ilan, habang ang iba naman ay nagsulat ng mabilis sa kanilang mga notepad. Ngunit bago matapos ang kanyang talumpati, ibinaling na Damian ang tingin kay Lyra. Gusto ko ring linawin ang isang bagay. Sa lahat ng panahong yon, may isang tao na hindi kailanman iniwan si Sophie. Isang taong handang ibigay ang buhay niya para sa bata. Isang simpleng babae na inakala ng marami walang halaga. Dahan-dahan niyang tinuro si Lyra. Siya si Lyra, ang taong tunay kong minamahal. Napatitig ang lahat kay Lyra. Ang ilang mamamahayag ay napaawang bibig. Ang iba ay ngumiti, tila natuwa sa revelasyon. Ngunit higit sa lahat si Sophie ang pinakamasaya. Yumakap siya kay Lyra. Halos ayaw nang bumitaw. Mami na kita. Bulong niya kahit nasa harap ng daan-daang tao. Nag-umapaw ang emosyon sa buong bulwagan. May mga umiyak, may mga palakpak, at may ilan din nagtanong ng malakas. Sir Damian, totoo po bang pakakasalan ninyo siya? Hindi ba kayo natatakot na pintasan ng lipunan ng desisyon ninyo? Humakbang si Damian pabalik sa podium. Hindi natitinag. Hindi ko pinapahalagahan ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay ang kaligtasan at kaligayahan ng anak ko. At doon, si Lirang pumuno ng kakulangan. Kaya oo, siya ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. At kung may tututol man, wala akong pakialam. Samantala sa kulungan si Vanessa ay nanonood sa telebisyon. Nakatanikala na ang kanyang mga kamay. Nanginginig sa galit habang pinapanood kung paanong binasura ng publiko ang kanyang pangalan. Hahamakin niyo man ako. Bulong niya na puno ng hinanakit. Pero babangon ako. Hindi pa dito nagtatapos. Ngunit sa harap ng media at ng sambayanan, malinaw ang hatol. Siya ang kontrabida sa kwento. At si Lyra, ang babaeng piniling ipaglaban ng bilyonaryo. Pagkatapos ng press conference, lumabas sina Damian, Lyra at Sophie sa harap ng mansyon. Naghihiyawan ang mga tao, naglaladlad ng placard at nagsisigaw ng suporta. Lyra, mahal ka namin! Damian, tama ang desisyon mo. Napangiti si Lyra. Kahit naiilang, hindi niya akalain na mula sa pagiging yaya, mararanasan niya ang ganitong uri ng atensyon. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang kasiguraduhan, hindi na siya nag-iisa. Si Damian, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Simula ngayon, wala nang pagtatago. Ikaw at si Sophie ang mundo ko. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng unos, nakahinga ng maluwag si Lyra. Kumalat sa buong bansa ang press conference na ginawa ni Damian. Sa loob lamang ng ilang oras, puno ng balita ang telebisyon, radyo at social media tungkol sa revelasyon niya. Ang headline na paulit-ulit na nababasa ng lahat, From Maid to Lady of the Mansion. Maraming natuwa, ngunit hindi rin nawawala ang mga mapanghusga. Katulong lang siya dati. Ano siya naging karapat-dapat kay Damian? Bulalas ng isang kolumnista sa kanyang programa sa TV. Hindi ba nakakahiya? Isang bilyonaryo pakakasalan ng dating yaya? Ang mga pahayag na yon ay kumalat sa social media. May mga taong pumapalakpak sa desisyon ni Damian. Ngunit may ilan ding nagbibitiw ng masasakit na salita laban kay Lyra. Samantala, si Lyra ay nasa loob naman ng mansyon. Tahimik na nakaupo sa veranda habang pinapanood si Sophie na naglalaro sa hardin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Totoo, mahal siya ni Damian at ni Sophie. Pero, papaano kung hindi siya tanggapin ng lipunan? Lumapit si Damian, dala ang 2 tasa ng tsaa. Ibinigay niya ang isa kay Lyra at tumabi. May iniisip ka. Wika niya habang pinagmamasa ng mukha nito. Huminga ng malalim si Lyra.
Hindi madali ang lahat. Alam kong maraming kumukot siya sa akin. Kahit saan ako tumingin, may nagsasabing hindi ako bagay sa'yo. Hinawakan ni Damian ang kanyang kamay. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ang mahalaga, kasama ka namin ni Sophie. At kung may hahamak man sa'yo, ako mismo ang lalaban. Biglang tumakbo si Sophie papalapit, pawis at masaya. Yumakap ito kay Lyra. Mommy, huwag ka malulungkot. Ako, mahal na mahal kita. At wala akong pakialam sa ibang tao. Naluha si Lyra sa sinabi ng bata. Ramdam niya ang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng panghuhusga, may 2 taong handang tumayo para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, muling humarap si Damian sa media. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Lyra at Sophie sa mismong gitna ng entablado sa mansyon. Libo-libong tao ang nagtipon sa labas. Hawak ang mga cellphone, camera at placard. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ko pinili si Lyra. Paniwala ni Damian. Marahil sa mata ng ilan, isa lang siyang dating katulong. Pero sa mata ko at ng anak ko, siya ang babaeng nagligtas at nagmahal ng higit pa sa sarili niya. Lumapit si Sophie sa mikropono at sa inosente niyang boses nagsalita. Siya ang mami ko. Kung wala siya, hindi ako ligtas ngayon. Kaya huwag niyong sabihin hindi bagay. Siya ang pinakamahal at pinakaimportanteng tao sa buhay namin. Nagpalakpakan ng karamihan. Maraming mata ang naiyak. Lalo na ang mga nanay at tatay na naroon. Kinabukasan, iba na ang tono ng mga pahayagan. True love knows no status. Damian defends Lyra. She is the woman I love. At home with the new lady of the mansion. Nagbago rin ang damdamin ng karamihan. Ang dating mapanghusga, unti-unting natabunan ng respeto. May mga babae sa karaniwang pamayanan na humahanga kay Lyra. Dahil pinatunayan nitong hindi kailangan ng marangyang pangalan para magmahal at mahalin. Sa isang panayam sa TV, may tinanong si Damian. Sir Damian, hindi po ba kayo natatakot sa desisyon ninyo? Baka kasi bumagsak ang reputasyon ng pamilya ninyo. Matatag na sagot niya. Kung pagmamahal ang batayan sa reputasyon, mas proud ako ngayon kaysa dati. Ang yaman mawawala. Ang negosyo pwede ring bumagsak. Pero ang tunay na pagmamahal, yun ang kayamanang hindi matitinag. Habang patuloy ang pagbabalita, nananatiling mapagkumbaba si Lyra. Hindi siya nasanay sa spotlight, kaya madalas ay tahimik lang siya. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Sophie na masaya at si Damian na buo ang suporta, nagiging matatag siya. Isang gabi habang nakaupo sila sa hardin, biglang nagpakawala ng fireworks sa mga tauhan ni Damian bilang sorpresa. Nagsiliparan ng makukulay na ilaw sa langit. Tingnan mo, bulong ni Damian kay Lyra. Lahat ng to, hindi kasing ganda ng presensya mo sa buhay namin. Napangiti si Lyra. Halos hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng babae tulad niya ay minahal ng ganito. Sa huli, kahit may ilan pa ring mapanghusga, mas lumakas ang tinig ng mga sumusuporta. Mula sa mga ordinaryong tao hanggang sa ilang kilalang personalidad. Nagsimulang kilalanin si Lyra hindi dahil sa kanyang dating trabaho, kundi dahil sa tapang at pagmamahal na ipinakita niya. At para kay Damian at Sophie, sapat na iyon. Hindi na nila kailangang patunayan ang sarili sa kahit kanino pa. Sa gitna ng lahat, isang headline ang pinakapumukaw ng pansin ni Lyra. From maid to lady of the mansion. A story of love, courage, and family. At doon niya naramdaman na tuluyan na siyang tinanggap. Hindi lamang ng pamilya ni Damian kundi pati na rin ng mundo. Isang umaga na tila hinabi ng mga bituin ang nagbukas sa buhay ni Lyra. Sa pinili nilang simbahan, nagtipo ng mga kilala at malalapit na tao sa pamilya ni Damian. Puno ng bulaklak ang bawat sulok, rosas, lirio at puting orkidya ang nagbigay ng halimuyak at ganda. Sa bawat hakbang ng mga bisitang pumapasok, ramdam ang inaabangang kasal ng taon.
Ang kasal ng isang bilyonaryo at ng babaeng minsang tinawag lang na katulong. Sa isang silid na puno ng salamin at ilaw, nakaupo naman si Lira. Habang inaayusan ng mga estilista, suot niya ang isang gown na gawa ng sikat na designer. Puting-puti at may mahahabang beads na kumikislap sa bawat galaw at kortinang tila dumadaloy hanggang sahig. Habang tinititigan ang sarili sa salamin, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Mahina niyang sambit. Lumapit si Sophie, nakasuot ng cute na gown para sa kanyang role bilang flower girl. May dala itong maliit na korona ng bulaklak na siya mismo ang pumili. "Mommy," sabi ng bata. Tinawag siyang ganon ng walang alinlangan. "Ang ganda-ganda mo, para kang prinsesa." Napatawa si Lira at niyakap ang bata. "Ikaw din, Sophie. Ikaw ang pinakamagandang flower girl sa buong mundo." Samantala, si Damian naman ay nasa kabilang silid. Tinutulungan ng kanyang best man na ayusin ang tuxedo. Hindi na bago sa kanya ang mga mamahaling kasuotan. Ngunit, ngayong araw, kakaiba ang tibok ng kanyang dibdib. Habang inaayos ang korbata, napahinto siya. "Handang-handa ka na ba?" tanong ng kaibigan. Ngumiti naman si Damian, pero may bakas ng kaba. "Handa. Matagal na akong handa. Noon pa man, nang una ko makita kung paano niyakap ni Lira si Sophie, doon ko naisip, ito na ang babaeng hindi ko pakakawalan." Nagsimulang tumugtog ang musika. Naghintay si Damian sa unahan ng altar. Matikas, ngunit halatang kinikilig habang nakapako ang mata sa pintuang bubukas. Isa-isang naglakad ang mga abay. Kasunod ang ilang kamag-anak. Pagkatapos ay dumating si Sophie. May dalang maliit na basket ng petals. Habang naglalakad, pasiglang kinakalat ng bata ang mga bulaklak sa aisle. Ngunit bago pa makarating sa unahan, tumigil siya at naluha. Tumakbo ito palapit kay Damian at bumulong. "Daddy, hindi ko mapigilang umiyak. Ang saya-saya ko." Pinunasan ni Damian ang luha ng anak. "Huwag kang mag-alala, Sophie. Mas lalo ka pang iiyak mamaya kasi magiging buo na tayo." Nagpatuloy ang musika at sa wakas, bumukas ang pinto. Pumasok si Lira, nakaalalay ang isa sa kanyang mga kapatid. Lahat ng matay na pako sa kanya. Ang dating babaeng tahimik lang sa likod ng mansyon, ngayon nakatayo na bilang reyna ng sandaling iyon. Ang bawat takbang niya ay parang mabagal na sayaw na nakaukit sa alaala ng lahat ng nakasaksi. Si Damian hindi na nakapigil. Napaluha siya habang pinagmamasan ng kanyang magiging asawa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti si Lira. At doon niya naunawaan na tama ang kanyang desisyon. Hindi kayamanan ang nagbuklod sa kanila, kundi isang puso na handang mag-alaga at magmahal. Nang dumating sila sa altar, nagsimula ang pare. Tahimik ang lahat. Tanging boses lamang ng pare at mahinang musika ang umaalingaw-ngaw. Dumating ang sandaling magsalita si Damian. Hawak niyang kamay ni Lira. Mariing tinitigan ang mga mata nito. "Lira, mula nang dumating ka sa buhay namin, binago mo ang lahat. Hindi pera ang nakita ko sa'yo, kundi puso. Isang pusong handang ipaglaban ng anak ko, kahit buhay mo pa ang kapalit. Simula ngayon, ako naman ang mangangako na ipagtatanggol ka, iingatan ka, at mamahalin ka habang buhay." Nang marinig iyon, muling bumuhos ang luha ni Lira. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang tuwa. Sagot niya, nanginginig ang boses. "Damian, hindi ko inakalang may lugar pa ako sa isang mundo na tulad nito. Pero ipinakita mo sa akin na mahalaga ako. Hindi bilang katulong, hindi bilang yaya, kundi bilang taong minahal mo. Pangako, aalagaan ko kayo ni Sophie. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ko kayo." Pagdating sa bahagi ng singsingan, si Sophie ang nag-abot. Nanginginig ang kamay ng bata habang pinapasa ang maliit na kahon kay Damian. "Daddy, ingatan niyo si Mommy ha?" Bulong nito.
Ikinatawa ng lahat ng naroon. Isinuot ni Damian ang singsing kay Lira. Kasunod ay isinukpit din ni Lira ang singsing sa kanya. At ngayon, sabi ng pare, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Pwede mo nang halikan ang iyong bride. Walang alinlangan, hinawakan ni Damian ang mukha ni Lira at hinalikan ito ng buong pagmamahal. Tumindig ang mga tao, nagsigawan at nagpalakpakan. Si Sophie nasa tabi nila, umiiyak habang sumisigaw. Yehey! May mommy na ako! Sa pagtunog ng kampana ng simbahan, lumabas sila bilang bagong kasal. Sa labas, naghihintay ang daan-daang tao. Mga kaibigan, mga empleyado at maging mga taong minsan ay nagdududa kay Lira. Ngunit ngayong nakita nilang totoo ang pagmamahalan, isa-isang nagbigay ng pagbate. Habang umaakyat sila sa sasakyan, biglang kumalat sa ere ang makulay na lobo at confetti. Pinagmasdan ni Lira ang paligid at napangiti. Noon, siya'y simpleng babae lamang na umaasa sa maliit na sahod bilang katulong. Ngayon, siya'y asawa na ng taong minahal niya at ina ng batang itinuring na kanya. Sa gabi, isang engrandeng pagtitipon ang naganap sa mansyon. May banda, may sayawan, at punong-puno ng ilaw ang hardin. Ngunit sa gitna ng lahat, iisa lamang ang mahalaga kay Lira, ang pamilya na nasa tabi niya. Nang magdakad sila ni Damian sa gitna ng dance floor, bulong ng lalaki. Simula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Niyakap siya ni Lira at sa kanyang isip, iisang bagay lang ang malinaw. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Ang yugto kung saan wala na siyang kailangang ikubli sapagkat tinanggap na siya ng buo. At sa tabi nila, si Sophie naman ay masayang umiikot. Hawak ang basket na kanina'y puno ng petals. Umiiyak pa rin siya. Hindi dahil malungkot, kundi dahil sa wakas, kompleto na ang kaniyang pamilya. 3 taon ang lumipas sa malawak na hardin ng mansyon, masayang naglalaro ang 2 bata. Si Sophie na ngayon ay 8 taong gulang na at ang maliliit na batang lalaki na halos 3 taong gulang, anak ni Damian at Lira. Ang tawag nila rito ay si Lucas at tulad ng kaniyang ate, makulit, masiyahin at busilak ang puso. Mommy, tingnan mo! Ang taas ng kastilyo namin! Sigaw ni Sophie habang nakatayong proud sa sandcastle na ginawa nilang magkapatid. Nakangiti si Lira habang nakaupo sa isang swing, pinagmamasa ng dalawa. Lumapit si Damian, bitbit ang tray ng juice at ilang sandwich. Di ka pa rin nagbabago, biro niya. Kapag nakatingin ka sa kanila para ka nawawala sa sarili. Paano ba naman? Sagot ni Lira habang inaabot ang baso. Ito ang mga araw na ipinagdarasal ko noon. Noon, na hindi ko alam kung may lugar ako sa buhay nila. Ngunit ngayon, narito ako, kasama kayo. Umupo si Damian sa tabi niya, nakayakap sa balikat niya. At hindi na magbabago yan. Ikaw ang puso ng pamilya natin. Sa loob ng mansyon, marami na rin nagbago. Kung dati madilim at puno ng tensyon ang bawat sulok, ngayon ay mas maliwanag, may halakhakan at punong-puno ng alaala. Sa dining hall may malaking larawan ng pamilya. Si Damian, si Lira, si Sophie at si Lucas. Ngunit higit sa lahat, sa gitna ng sala, may isang bagay na laging umaagaw ng atensyon ng mga bisita. Isang malaking frame na nakasabit sa dingding. Hindi iyon larawan ng kasal ni painting ng mansyon. Ito ay CCTV footage. Ang mismong larawan na kuha mula sa video kung saan ipinagtanggol ni Lira si Sophie laban kay Vanessa. Nakapos ang eksena sa puntong niyayakap ni Lira ang umiiyak na bata habang mariing nakatingin sa taong nanakit dito. Marami ang nagtatanong kung bakit iyon ang pinili nilang ilagay. Isang bisita ang minsang nagtanong, Damian, bakit hindi larawan niyo sa kasalang nilagay ninyo? Mas maganda siguro tingnan ang gown ni Lira at ang ingranding simbahan. Ngumiti naman si Damian. Dahil ito ang araw na binago ang lahat.
Kung hindi dahil sa tapang na ipinakita ni Lira noon, wala kaming ganitong pamilya ngayon. At hindi ito tungkol sa kasal, kundi sa pagmamahal at katotohanang ipinaglaban niya. Nakangiting dinugtungan ni Lira. At para laging makita ng mga bata na minsan, sapat na ang isang tapang ng puso para mailigtas ang lahat ng mahalaga. Habang lumalaki si Sophie, nananatiling malapit ang loob niya kay Lira. Kahit may kapatid na siyang si Lucas, hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal na natanggap niya. Madalas kapag may bumibisita, ipinagmamalaki pa niya ang kanyang Mommy Lira. Isang gabi, habang nagbabasa si Lira ng bedtime story kina Sophie at Lucas, biglang nagtanong ang bata. Mommy, paano kung hindi mo ako pinagtanggol noon? Baka wala na ako ngayon? Natigilan si Lira pero ngumiti. Alam mo, Sophie, kahit ilang beses mong balikan ang nakaraan, iisa lang ang sigurado. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Kasi wala pa noon, ikaw na ang anak ko sa puso. At ngayon, hindi lang puso ko nagsasabi nun, pati pamilya natin. Niyakap siya ng bata, mahigpit. Salamat, Mommy. Kahit hindi ikaw ang nagluwal sa akin, ikaw pa rin ang tunay kong Mommy. Halos maluha naman si Lira. Habang si Damian na tahimik lang na nakikinig sa pinto ay napapangiti at napahinga ng malalim. Sa paglipas sa mga taon, natutunan ng lipunan na tanggapin ang kwento nila. Ang dating headline na may halong panghuhusga, Made Mary's Billionaire, ay naging inspirasyon para sa marami. Sa halip na pagtawanan, ginamit ng iba bilang paalala na hindi nakabatay sa estado ang halaga ng isang tao. May ilang magazine na muling nagsulat tungkol kay Lira. Ngunit sa tuwing may ini-interview sa kanya, iisa lang ang sagot niya. Hindi ako espesyal. Ginawa ko lang ang tama. Ngunit sa puso ni Damian at Sophie, higit pa roon ang kanyang nagawa. Siya ang nagligtas sa kanila, nagbigay ng liwanag, at nagturo kung paano magmahal ng walang takot. Isang hapon habang nakaupo silang lahat sa hardin, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Nagsalita si Damian. Naalala mo ba nung unang beses tayo nagkita? Hindi mo malang ako matignan ng diretsyo. Ngayon, tignan mo tayo. May 2 anak, may tahanan, at may pagmamahalang hindi matitinag. Ngumiti si Lira. Hindi perang nakita ko sa'yo noon, Damian. Nakita ko ang ama na handang gawin ang lahat para sa anak niya. At doon ko nalaman, kahit gaano kayaman ang mundo mo, kailangan mo pa rin ng isang taong magmamahal ng totoo. Nagpatianod sa hangin ang kanilang tawanan, kasabay ng halakhak na Sophie at Lucas na nagtatakbuhan sa damuhan. Sa dulo ng lahat, malinaw ang larawan ng kanilang buhay. Isang pamilya na buo, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa kayamanan. Kundi dahil sa tapang, pagmamahal, at tiwala. At sa bawat pagkakataon na napapatingin sila sa naka-frame na CCTV footage, paulit-ulit nilang naaalala. Iyon ang araw na nagligtas sa kanila mula sa kasinungalingan. At iyon din ang araw na nagsimula ang kanilang tunay na pamilya. At habang muling bumabagsak ang hapon at dumilim ang paligid, mas maliwanag kesa kailanman ang apoy ng pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.